Mr. Silent Channel. Kabanata 681 hanggang 670. Upang mapanood ng malapitan ang ganoong laro, tiyak na nahirapan ang mga tao sa Star Luo Empire. Nais ng lahat na masaksihan ang tagumpay ng Monster Academy sa unang pagkakataon. Napakahalaga ng larong ito para sa buong Star Luo Empire. Puno na ng tao ang stadium. Sa rostrum, madaling araw, ang Emperor Dai Tianling, ang Dean ng Monster Academy NC, ang pinuno ng delegasyon ng Daoluo Mainland na si Tang Bingyao, at ang Dean ng Outer Academy ng Shrek Academy, si Kai Lao, lahat ay nakaupo rito ngayon. Ang matandang Kai ay ayaw pumunta sa rostrum, ngunit hindi niya kinaya ang mabait na imbitasyon mula sa opisyal ng Star Luo Empire. Walang alinlangan na ito ay may tiyak na layuning pampulitika, at sa wakas ay pinili ni Kai Lao na sumama. Sa laro ngayon, kahit sino man ito, walang optimistic kay Tang Wulan. Pero final pa rin ito, na kumakatawan sa huling banggaan ng dalawang kolehiyo sa kompetisyong ito. Ang lahat sa Shrek Academy ay halos pumasok sa battle zone kasama ang lahat sa Monster Academy. Nang pumasok ang dalawang panig sa battle zone, halos kumukulo na ang buong stand. Sinigaw ng audience ang pangalan ng Monster Academy at Long Yu. Ang kapaligiran ay mainit-init, tulad ng isang palayok ng mainit na mantika na bumubulusok ng tubig. Ang lahat sa Monster Academy ay nagsuot ng tradisyonal na pulang uniforme ng paaralan, ang iba ay umupo, ngunit si Dai Yuner ay nakatayo doon, nakatingin ng masama sa direksyon ni Tang Wulan. Natural na nakita siya ni Tang Wulan at ngumiti sa kanya, ipinakita ang kanyang mapuputing ngipin. Napakaganda ng panahon ngayon. Sumikat lang ang araw sa gilid ng battle zone. Sa ilalim ng sikat ng araw, ang nakangiting Tang Wulan ay puno ng lasa nito. Ang kanyang makisig na mukha at magiliw na ngiti ay nagpahanga kay Dai Yuner. Staying, kahit ang galit sa puso niya ay medyo nabawasan. Tahimik. Isang malalim at makapal na boses ang tumunog, na kumalat sa pamamagitan ng Soul Guide loudspeaker sa madla, at ang mga boses ng lahat ng 100,000 manunood ay talagang pinigilan. Kamahalan, mangyaring magsalita. Tumayo si Dai Tianling, natural na isang loudspeaker ng Soul Guidance ang bumangon sa kanyang harapan. Sa tuwing nanunood ako ng Continent Young Senior Soul Master Elite Competition, pakiramdam ko ay bumalik ako sa aking kabataan. Minsan akong sumali sa kompetisyon at nakamit ang magagandang resulta. Ang mga kabataan ay dapat na puno ng sigla at sigla. Kung ikaw ay agresibo, dapat kang lumaban ng todo. Dahil ito ay kabilang sa iyong madamdaming edad. Ang mga kabataan ay pinapayagan na magkamali ka at ang mga kabataan ay pinapayagan na gumawa ng mga pagkakamali, at ang mga kabataan ay maaaring sumulong. Buong tapang. Isang karangalan na maimbitahan ang koponan ng Shrek Academy mula sa malayong Daoluo Continent at ang dati nating bayan na lumahok sa kompetisyon na ito. Kilala ang Shrek Academy bilang ang unang akademya ng mainland sa Daoluo Continent. Ang background ay nagbigay daan sa kanila na linangin ang hindi mabilang na mga natatanging talento. Tuwang-tuwa ako na masaksihan ang laban sa pagitan ng Long Yu Rek Academy o manlalaro ngayon ng Monster Shrek. Matatalo, tiyak na ipupromote tayo nito at ang pagkakaibigan sa pagitan ng Daoluo Continental Federation ay makakatanggap ng dagdag na award mula sa Empire bilang karagdagan sa isang Soulbone Reward kung ang manlalaro ng Long Yu ang mananalo, siya ay direktang makakatanggap ng title ng Viscount. Kung manalo si Tang Wulan, bibigyan namin ng ilang mga resource reward syempre, kung siya ay magiging natural sa aming mga reward. Sa pagsasalita tungkol sa pagtatapos, isang ngiti ang lumitaw sa mukha ni Dai Tianling, tinatanggap namin ang lahat ng namumukod tanging talento. Okay, ibinabalita ko na ang finals ng Individual Continent Young Advanced Soul Master Elite Competition, magsisimula na. Parang kulog ang palakpakan at tagay. Ito ang alindog ng isang emperador. Boss, Viscount, natutokso ka ba? Kinalabat ni Exi si Tang Wulan at nagtanong sa mahinang boses. Inilibot ni Tang Wulan ang kanyang mga mata at sinabing, "Go." Gaya ng sinabi niya, tumayo siya. Sa kabilang banda, bumangon din si Long Yu. Sinulyapan niya si Tang Wulan at humakbang patungo sa entablado ng kompetisyon na may ngiti sa kanyang mukha. Tumunog ang kapana-panabik na musika, at biglang dumilim ang kalangitan sa itaas ng stadium. Hindi ko alam kung anong paraan ang ginamit. Dalawang sinag ng liwanag ang bumagsak mula sa langit at damapo sa Tang Wulan at Long Yu, ayon sa pagkakasunod, ginagabayan sila pasulong. Sabay silang sumakay sa entablado, bawat isa ay lumapit sa kani-kanilang panig, na pinaghiwalay ng daan-daang metro, magkaharap. Umalangaw-ngaw ang boses ni Fanger sa buong audience. Matagal nang inaabangan ng lahat ang larong ito, at gayon din ako. Magiging napakagandang matchup ito. Una sa lahat, hayaan mong suriin ko sandali ang sitwasyon ng dalawang manlalaro para sa lahat. Ang manlalarong Tang Wulan ay nagmula sa Shrek Academy, at ang kanyang espiritu ay nasa pagitan ng 42 at 45. Wan, asul na baging, maingat kong sinuri ang lahat ng katulad na Wan, ngunit walang kasama niya. Ang kanyang mga espiritu ay eksaktong pareho. Napakakakaiba, ngunit napakalakas din. Kasabay nito, mayroon din siyang isang malakas na linya ng dugo ng dragon, na tila may katulad na kapangyarihan sa kanyang sarili.
Ang bloodline ay nagiging isang spirit ring ang pagkakaroon ng ay nagbigay sa kanya ng mga kakayahan, at ang sitwasyong ito ay napakabihirang din sa kasaysayan ng mga Soul Master. Ang pagsusuri ni Fanger ay malinaw na nakagawa ng maraming takdang aralin, lalo na ang pagsusuri ng Tang Wulan, na detalyado at masinsinan. Ngunit mas simple ang pagsusuri niya sa Long Yu. Kung susumayan, sa laro ngayon, sa lakas, hindi magkapantay ang dalawa. Depende ito kung sapat na kayang supilan ng kakayahan ng bloodline ni Tang Wulan si Long Yu na nagtataglay ng Dragon Spirit. Sa ganitong paraan lang magkakaroon ng pagkakataon si Tang Wulan na talunin ang kalaban. Okay, handa na ang dalawang panig. Ang huling paghaharap ng kabataang henerasyon sa mainland China ay magsisimula kaagad. Lumingon ang boses at pumunta sa loob ng competition table. Sa oras na ito, ang Soul Guiding Shield ay sarado na, ang kadiliman sa kalangitan ay nawala, at ang sinag ng araw ay muling bumuhos sa playing field. Nagniningning sa mesa ng kompetisyon. Nagniningning din ito kina Long Yu at Tang Wulan. Ang referee ay isang matandang lalaki na may pigil na aura, ngunit maaari siyang kumilos bilang isang referee sa larong ito. Malinaw na siya ay isang napaka-sikat na Soul Master sa Star Luo Continent. Sa final na ito, ang mga panuntunan ay kapareho ng dati. 10 segundong countdown. Sa finals, mas mahaba ang countdown time kaysa dati. 10, 9, 8, 3, 2, 1, magsimula. Sa pagsisimula ng laro, si Tang Wulan ang unang nagsimula. Hindi man lang siya tumigil. Nagmamadali siyang lumabas sa direksyon ni Long Yu na parang kanyan. Dalawang bilog ng gintong singsing na espiritu ang bumangon mula sa ilalim ng kanyang mga paa, at ang buong tao ay tila wala na. Ang arrow ng string ay pangkalahatan. Ang ngiti sa mukha ni Tang Wulan ay nawala sa sandaling siya ay nagmamadaling lumabas, at ang kanyang mga mata ay ganap na ginintuang, na may ginintuang liwanag na kumikinang ng maliwanag. Ang momentum ay tumaas, at isang malakas na agos ng hangin ang sumabog sa kanya. Ang mga gintong kaliskis pala ay nagkotikip sa buong katawan. Ang unang gintong singsing na espiritu sa kanyang katawan ay agad na lumiwanag. Eksakto, ang katawan ng gintong dragon. Isang pares ng golden dragon claw sa ilalim ng pagbubuhos ng kapangyarihan ng dugo, ang ginintuang glow ay walang katiyakan. Sa proseso ng pagpapasa, ang momentum ni Tang Wulan ay patuloy na nag-iipon, tulad ng isang higanteng dragon sa entablado ng kompetisyon, na pinipigilan ang nakaraan sa direksyon ng Long Yu. Si Long Yu ay nakatayo roon, hindi siya nakilala, ngunit tumingin kay Tang Wulan na may nakakapasong mga mata. Hindi man lang niya sinasadyang palabasin ang diwa ng martial arts. Nang sumugod si Tang Wulan sa midfield, isang malakas na hininga ang pinakawalan mula sa kanya. Ang Dragon Phantom na lumitaw laban kay Li Zhengguo ay muling lumitaw sa kanyang likuran. Ang dragon na may lungsod sa likod ay iniunat ang katawan at nagpakawala ng mahinang dagandong. Nang marinig ang dagandong ng Mountain Dragon King, si Tang Wulan ay hindi naapektuhan sa anumang paraan. Ang gininto ang liwanag sa kanyang katawan ay kumikinang ng maliwanag, at isang dragon chant ang narinig mula sa langit. Kung ikukumpara sa malalim na dagandong ng dragon ng Mountain Dragon King, ang dagandong ng dragon ni Tang Wulan ay malakas at masigla, at ang dugo at hininga sa kanyang katawan ay ganap na pinakawalan ng walang pag-aalinlangan. Kasabay nito, binilisan niya ang ilang hakbang at marahas na tumalon. Ang kahangahangang kakayahan sa pagtalon ay nagpadala sa kanya ng direkta sa himpapawid para sa 10-10 metro. Bahagyang nagbago ang mukha ni Long Yu. Sa dagandong ng dragon ni Tang Wulan, ang Dragon Phantom sa likod niya ay talagang kumikislap, at ang kanyang hininga ay halatang mahina. Sa rostrum, si Dean NC, na kanina ay kalmado ang mata, ay biglang umupo ng tuwid, ang kanyang mga mata ay puno ng hindi makapaniwala. Napakalinaw din niya tungkol sa alamat ng Mountain Dragon King. Sa kanyang opinyon, ang purong Mountain Dragon King martial spirit na taglay ni Long Yu ay dapat ang unang tao sa mga Dragon martial spirit sa mundo ngayon. Kahit ang ibang totoong Dragon martial souls ay hindi maihahambing sa hininga ng anak ng Dragon God. Gayunpaman, sa ilalim lamang ng epekto ng hininga, ang Mountain Dragon King martial spirit ni Long Yu ay malinaw na nasa mahinang posisyon. Hindi lamang ito nakaapekto sa martial spirit ni Tang Wulan, ngunit naapektuhan din ang sariling dugo at aura ni Tang Wulan. Paano ito mangyayari? Ano ang martial soul na ito ni Tang Wulan? Bakit napakalakas nito? Walang nakakaalam kung ano ang sagot, dahil walang makakaisip kung ano ito. Maging si Long Yu mismo ay ganoon din. Inisip niya noong una na ang kapangyarihan ng bloodline ni Tang Wulan ay Tyrannosaurus Rex, isang Tyrannosaurus Rex na may bloodline ng Golden Dragon King. Gayunpaman, gaano man kalakas ang Tyrannosaurus, mayroon lamang itong maliit na bahagi ng bloodline ng Golden Dragon King, pagkatapos ng lahat, hindi ito isang tunay na dragon. Kahit na ang lakas ng tunay na antas ng dragon, sa mga tuntunin ng aura, sa anumang kaso, hindi ito may kukumpara sa kanyang sariling Mountain Dragon King. Ngunit pagkatapos ng tunay na banggaan, napagtanto niya na siya ay mali, at ito ay napakamali. Ang lakas at mataas na antas ng dugo at aura ni Tang Wulan ay ganap na pinigilan ang kanyang sariling aura. Paano kaya ito? Hindi kaya nagmula ang kanyang dugo at aura sa Bright Dragon King na ipinasa ng Dragon God? Ang hininga lamang ng maliwanag na hari ng dragon ay dapat na ginto.
Gayunpaman, ang maliwanag na aura sa kanyang katawan ay hindi malakas. At kahit na ito ay ang Dragon King of Light, hindi nito dapat pigilan ang sarili sa mga tuntunin ng paghinga. Ang dragon sa bundok ay dapat ang hari. Bilang ikasyam na Dragon King, pagkatapos ng napakaraming sakripisyo, ang Mountain Dragon King ang huling nilikha, ngunit hindi ito mas mababa sa anumang hari ng dragon. Hindi bababa sa hindi mababa sa mga tuntunin ng dugo at hininga. Sa makatuwid, hindi kailanman naisip ni Long Yu na maaaring pigilan ng isang tao ang kanyang sarili sa hininga ng dugo. Bukod dito, ang pagsupil na ito ay napakalinaw. Bagamat wala sa kanya ang takot at panginginig na mayroon si Sima Xian, ngunit sa kanya, may nararamdaman ding gustong sumuko. Ito ang pamimilit ng nakatataas na tao sa nakabababang tao. Paano kaya ito? Paano ito posible? Maaaring ganap na pilitin ang sariling dragon bloodline, maliban kung ito ay nagmula sa Dragon God. Gayunpaman, paano maaaring lumitaw ang dugo ng Dragon God sa mga tao? Ito ay ganap na imposible. Ang hininga sa kanyang katawan ay hindi kailanman magiging hininga ng Dragon God. Kasabay ng pagkabigla ni Long Yu, ang tumataas na katawan ni Tang Wulan ay umabot na sa tugatog sa hangin, na nakabuka ang mga kamay sa magkabilang gilid ng kanyang katawan. Ang pares ng mga higanteng martilyo noong araw na iyon ay humarap kay Haring Tigre na si Dai Yian ay muling lumitaw sa kanyang mga kamay, si Tang Wulan ay nagdoble ng mga arms na nakataas, na may napakalaking aura, na nahulog mula sa langit, at isang pares ng mga higanteng martilyo ay nahulog ng matindi. Nagkaroon ng sunod-sunod na pagsabog ng hangin sa hangin, at maging ang espasyo kung saan dumaan ang higanteng martilyo, ay tila baluktot. Ito ay talagang kakilakilabot, ito ba ay talagang isang kapangyarihan na maaaring makamit ng mga tao? Ang parehong pag-iisip ay dumating sa lahat ng madla. Kahit na ito ay isang mecha, natatakot ako na hindi ito masisiyahan sa harap ng gayong pares ng mga higanteng martilyo. Ito ang paraan ng pakikipaglaban at sikretong sandata na inihanda ni Tang Wulan para kay Long Yu. Mabuti na lang at noong nakaraang laro ay nagamit na niya ito nang makaharap ang Tiger King. Kung hindi, ang Dragon King ay talagang mahirap harapin ngayon. Nahulog ang higanteng martilyo, at walang malay na itinaas ni Long Yu ang kanyang ulo. Ang pagsupil sa dugo ay naging malinaw habang si Tang Wulan ay palapit ng palapit sa kanya, ngunit sa oras na ito, mabilis na pumasok si Long Yu sa kanyang sariling estado. Gitna. Ngumuso siya, sunod-sunod ang anim na bilog ng mga singsing na espiritu mula sa ilalim ng kanyang mga paa, at mabilis na binantayan siya. Pagkatapos, ang kanyang katawan ay bumukol na parang bundok, at isang malaking buntot ang lumitaw sa kanyang likuran. Mataas na bundok. Sigaw ni Long Yu sa mahinang boses. Nakita kong hawak niya ang langit gamit ang kanyang mga kamay, at isang matayog na bundok ang biglang umakyat sa langit. Ito ay malinaw na hindi isang tunay na bundok, ngunit sa sandaling iyon, tila isang malaking bundok ang talagang lumitaw sa buong yugto ng kompetisyon. Boom! Sa isang marahas na dagandong, nabasag ang mga bundok at ilog. Binaril din si Tang Wulan. Ang dating pinigilan na momentum ni Long Yu ay muling sumirit. Ang nakakatakot na mapilit na hininga ay dumiretso kay Tang Wulan at pinigilan ang nakaraan. Nagulat si Tang Wulan, ang kanyang pagkagulat ay hindi bababa kay Long Yu. Noong nakaharap ang isang Dragon Spirit Master dati, hindi man lang maipakita ng kalaban ang kalahati ng kanyang lakas. Nang maramdaman niya na ang bloodline ni Long Yu ay pipigilan ng kanyang sarili, siya ay tuwang-tuwa, at ang labanan na imposibleng manalo ay sumiklab sa ilalim ng ganitong sitwasyon. Ngunit halos sa isang sandali, sinabi sa kanya ni Long Yu na may mga aksyon na kahit na ang pagsugpo sa linya ng dugo ay hindi mapapawi ang agwat ng kapangyarihan sa pagitan ng dalawang panig. Ang pagpapakawala ng martial soul ng Mountain Dragon King ay pilit na napaglabanan ang impluensya ng bloodline aura ni Tang Wulan sa kanya. Impluensya. Ito ay dahil si Long Yu mismo ay makapangyarihan, at ito rin ay dahil ang power gap sa pagitan ng kanyang martial spirit aura at ng Golden Dragon King bloodline ni Tang Wulan ay hindi kasing laki ng ibang dragon martial spirit. Bagamat nagkaroon ng pagsugpo, ang epekto ay hindi masyadong malaki upang matukoy nito ang kinalabasan. Malinaw na naramdaman ni Tang Wulan na ang pressure na ginawa ni Long Yu sa kanya ay napakalakas, ngunit dahil sa impluensya ng kanyang bloodline aura, ang kanyang pressure ay bumagsak sa kanya, at ang Golden Dragon King bloodline sa kanyang katawan ay natural na nakabawi sa karamihan nito. May pagkakataon pa. Lumiwanag ang mga mata ni Tang Wulan, itinaas ng kanyang mga kamay ang higanteng martilyo, at muli niyang hinampas si Long Yu. Sa oras na ito, ang taas ni Long Yu ay lumaki hanggang 10 metro ang layo, at ang kanyang buong katawan ay napuno ng pakiramdam ng nakakatakot na kapangyarihan. Pagharap sa pagdating ni Tang Wulan, ang kanyang katawan ay paalang, at ang kanyang malaking buntot ay tumangay patungo kay Tang Wulan. Nahulog ang kanang kamay na sledgehammer ni Tang Wulan at bumangga sa kanyang buntot. Ang nakakatakot na dagandong ay nagpang-inig sa buong game table. Ang katawan ni Tang Wulan ay umikot sa lugar, umaasa sa kapangyarihan ng pag-ikot upang malutas ang buntot ni Long Yu hanggat maaari. Kasabay nito, ang kanyang dalawang kamay na sledgehammer ay sabay-sabay na hinugot at binasag patungo kay Long Yu. Ang natatanging, magulong cloak hammer na paraan ng Tang Sect. Nagsimula ang magulong cloak hammering technique na ito noong unang itinatag ang Tang Sect.
Ginamit ni Tang San, ang ninuno ng Tang Sect, ang pamamaraang ito ng pagmamartilyo upang pandayin ang mundo ng paalang at paalang. Noong panahong iyon, ang kanyang hammer technique ay namana sa Clear Sky School. Nang maglaon, ang Vast Sky Sect ay tumanggi, kasama ang natitirang kontribusyon ng Tang Sect sa mainland Soul Master World, ang Vast Sky Sect ay sumang-ayon na hayaan ng Tang Sect na ibahagi ang hammer technique na ito. Ito ay kung paano ito naipasa hanggang sa araw na ito. Noong ginamit ni Tang Wulan ang Chaotic Cloak hammer technique noon, ito ay para sa forging. Matapos niyang makuha ang pares ng mga higanting martilyo mula sa black level na mecha, matagal na niyang naisip ang tungkol dito upang isama ang kanyang magulong cloak hammer technique dito. Sa labanan, ang pares ng higanting martilyo na ito ay walang alinlangan na pinakaangkop na sandata. Kahit na ang sukat nito ay masyadong malaki at hindi nababaluktot, si Tang Wulan ay may sariling paraan. Ang sledgehammer ay hindi maaaring ay ugoy pababa dahil ito ay masyadong malaki, ngunit maaari itong aiswang sa gilid. Para sa kadahilanang ito, si Tang Wulan ay nagsasanay ng mag-isa sa loob ng ilang panahon. Ang pinakamalaking tampok ng magulong paraan ng martilyo ng balabal ay ang paggamit nito ng lakas upang matamaan, at sa tuwing umiikot ito, ang lakas ay nagiging mas malakas, sa tulong ng rebounding force ng kalaban at ang lakas ng sarili nitong pag-ikot. Ang sariling kapangyarihan ni Tang Wulan ay lubhang nakakatakot. Sa oras na ito, kasama ang magulong cloak hammer technique at ang pares ng higanting martilyo sa kanyang kamay, ito ang naging batayan ng kanyang pakikipaglaban kay Long Yu. Sigurado, umikot ang katawan niya ng isang beses at nahulog ang dobleng martilyo. Bagamat ang malupit na katawan ni Long Yu ay bumangga pasulong, ang dobleng martilyo ni Tang Wulan at ang kanyang katawan ay sumabog na may dumadagandong na boom. Ang soul skill ni Shan Chuan ay lubhang nakakatakot, nakakasakit at nagtatanggol, at nagbibigay din ito kay Long Yu ng isang malakas na kapangyarihan sa pagtatanggol. Ngunit kahit na ganoon, siya ay binugbog ni Tang Wulan saglit, at si Tang Wulan mismo ay binaril palayo. Siya ay nasa himpapawid, at ang kanyang katawan ay umiikot pa rin sa sobrang bilis, na parang nahulog. Pagkalapag niya, agad siyang sumugod kay Long Yu na parang ipoipo, at patuloy na ginamit ang magulong cloak hammer technique, ang ikatlong martilyo. Boom! Nag-aapoy ang mga mata ni Long Yu na parang nagngangalit na apoy, at nagsimulang lumitaw ang kabaliwan sa kanyang mga mata. Nakita ko ang kanyang kanang kamay na umindayog sa himpapawid, at isang dobleng tallest na sibat ang lumitaw sa kanyang pagkakahawak. Ang kanyang pares ng matulis na sibat ay 10 metro ang haba, kasing kapal ng ordinaryong baywang ng tao, at kayumanggi ang buong katawan. Hindi ko alam kung saan ito gawa. Hawak ang isang sibat sa magkabilang kamay, bigla itong tumawid at bumangga sa dobleng martilyo ni Tang Wulan. Boom! Maraming mga manunood ang nagtakip ng kanilang mga tainga ng hindi malay. Para sa larong ito, halos lahat ng naruroon ay inaabangan ito sa loob ng mahabang panahon, ngunit kakaunti ang maaaring mag-isip na ito ay talagang isang kompetisyon sa pagitan ng lakas. Ang kapangyarihang ipinakita ni Tang Wulan at Long Yu ay maaari lamang ilarawan sa tatlong salita na hindi tao. Natigilan ang audience na nanood habang gulat na gulat. Ginamit ni Tang Wulan ang magulong paraan ng cloak hammer, at gumamit din si Long Yu ng isang set ng mga pamamaraan ng sibat. Ang bawat marahas na dagandong ay naging sanhi ng marahas na pag-vibrate ng talahanayan ng kompetisyon. Tila dalawang tao ang nag-aaway, halos parang dalawang higanteng hayop na nagbanggaan. Sa ilalim ng basbas ng katawan ng ginintuang dragon, ang magulong cloak hammer technique ni Tang Wulan ay naging mas mabilis at mas malakas, at ang kanyang kapangyarihan ay naging mas malakas at mas malakas. Sa simula, sa bawat oras na mabangga niya siya, lumilipad si Long Yu na parang umiikot na tuktok, ngunit sa lalong madaling panahon, sa superposisyon ng magulong pamamaraan ng balabal at martilyo, ang kapangyarihan ni Tang Wulan ay unti-unting nagawang makipagkompetensya kay Long Yu. Lalong naging matindi ang banggaan ng dalawa. Ang katawan ni Long Yu ay makapal na natatakpan ng mga umbok tulad ng mga bundok at ilog, at ang ilang mga bato at iba pa ay patuloy na bumubulwak, at pagkatapos ay naging liwanag at naglaho sa hangin. Umupo si NC sa podium, pinapanood ang eksenang ito sa playing field, at hindi maiwasang makaramdam ng kaunting pagkawala. Hindi niya kailanman naisip na sa mga tuntunin ng lakas, may maaaring makipagkompetensya kay Long Yu ng direkta, at na ang cultivation base ng taong ito ay mas mahina kaysa kay Long Yu. Shrek Academy talaga ito. Ang Shrek Academy ay may karapat-dapat na reputasyon para sa paglinang ng mga halimaw. Sa edad na 15, ang kakayahang madagdagan ng lakas sa ganoong antas ay maaari lamang ilarawan bilang isang kakaibang bulaklak. Masaya, masaya. Tumawa ng malakas si Long Yu. Dahil matagumpay ang kanyang cultivation base, hindi pa siya nakakakilala sa lakas. Kahit na ang ilan sa 7th ring at 8th ring strong attack spirit masters ay hindi siya tuluyang mapigilan sa mga tuntunin ng lakas. Ngunit sa sandaling ito, si Tang Wulan at siya ay matigas ang ulo na magkaharap, at ang dalawa ay nagbanggaan ng dalisay na lakas, at ang pakikipaglaban kay Long Yu ay isang masaya at nakapagpapasigla. Kapag malakas ang isang tao, ang pinakaaasam niya ay magkaroon ng kalaban na kasing lakas ng kanyang sarili. Sa ganitong paraan lamang maipapatupad ng isang tao ang kanyang lakas at patuloy na mapabuti ang kanyang sarili sa prosesong ito. Hindi ba nire-refresh ang pakiramdam ni Tang Wulan sa oras na ito?
Sa pagsipsip ng bloodline ng Golden Dragon King at ang cultivation method ng Ontology Sect, ang kanyang napakalaking lakas ay tumaas sa isang napakalakas na antas. Kahit na siya mismo ay hindi alam kung gaano kalaki ang kanyang lakas, ngunit ito ay malabo na malinaw na ang kanyang lakas ay dapat na lumampas sa 10,000 cut-ties. Ngayon, nang magsimula sila ni Long Yu ng malawakang banggaan, talagang naramdaman niya ang mahiwagang paggamit ng kapangyarihan. Ang magulong paraan ng martilyo ng balabal ay ganap na nagpukaw ng kanyang kapangyarihan, kasama ang pares ng sapat na malalaking martilyo, sa isang sandali, naramdaman na lamang niya na mayroong patuloy na pag-agos ng init sa loob ng kanyang katawan, at ang kapangyarihang nakatago sa mga buto, mga daluyan ng dugo, at mga laman loob ay pawang nasigla. Lumabas. Ang katawan pagkatapos ng ikalawang paggising sa pamamagitan ng pamamaraan ng paglilinang ng sekta ng ontolohiya ay perpektong naglalabas ng kapangyarihan. Sa waiting zone, medyo matamlay ang mga mata ni Dai Yian. Pagkatapos niyang matalo sa laro sa araw na iyon, napakasama ng kanyang estado sa mga araw na ito. Bilang Crown Prince, paano siya makakasundo sa kanyang puso pagkatapos matalo sa isang mahalagang laro? Kung gagawin niya ito muli, talagang gusto niyang isuot ang battle armor sa sandaling siya ay umakyat, sugpuin si Tangwulan sa pinakamabilis na bilis, at talunin siya. Ngunit sa sandaling ito, nang makita niya si Tangwulan na lumalaban kay Long Yu, napagtanto niya na ang Tangwulan na kinaharap niya noong araw na iyon ay hindi isang todo-todong kalaban. Nagbukas ang magulong paraan ng pagmamartilyo ng balabal ni Tangwulan, ang isang martilyo ay kasing bigat ng isang martilyo, kahit na isuot niya ang sandata ng labanan, maaari ba niyang labanan ito? Siya at si Long Yu ay nagkaroon din ng maraming palitan, ngunit sa proseso ng mga palitan na iyon, si Long Yu ay hindi kailanman gumamit ng armas. Ngunit ngayon, dumating lang si Tangwulan at pinilit si Long Yu na gamitin ang pares ng matulis na sibat. Lumalabas na mayroon din itong kakayahan sa sandata si Long Yu. Hindi man mabilis gamitin ang sibat, talagang kakaiba ang aura nito sa kanyang buhay. Sa bawat oras na ito ay mabutas, ang sibat ay mapuputol sa hangin, at ang sariling aura ni Long Yu at ang mga kakayahan ng espiritu ng mga bundok at mga ilog ay ganap na pinagsama, at lahat sila ay tila babagsak na parang isang malaking bundok. Ngunit nang si Tangwulan ay humarap sa gayong paglukso ng dragon, ang kanyang sandata ay naging martilyo na nagbubukas ng bundok, na patuloy na dinudurog ang mga bundok. Kaya mo ba sarili mo? Tanong ni Dai Yian sa kanyang sarili, sa mga tuntunin ng lakas, kahit na ang battle armor sa barko ay tiyak na hindi magagawa ito. Ang paraan ng magulong cloak hammer ng Tang Sect ay bihirang pag-aralan dahil nangangailangan ito ng sobrang lakas. Sa mata ng maraming tao, isa lang itong martilyo na paraan para sa pagpapanday, ngunit napakahirap nitong kontrolin. Sa makatuwid, kahit na ang pagpapanday ng mga master, kakaunti ang pipiliing matuto. Si Dai Yian ay isa ring disipulo ng Tang Sect. Siyempre, nakita na niya ang pamamaraang ito ng martilyo, ngunit hindi niya akalain na sa labanan, ang magulong pamamaraan ng martilyo ng balabal ay maaaring magkaroon ng ganoong nakakatakot na epekto. Ito ay sadyang hindi paraan ng pakikipaglaban na dapat taglayin ng mga tao. Halos imposible para sa isang normal na Panginoon ng kaluluwa ng tao na maabot ang antas ni Tangwulan, ngunit paano kung mapalitan ang mecha? Ang mecha ay mahusay na kontrolado, posible pa ring gawin ito. Bilang isang prinsipe, dapat niyang isaalang-alang hindi lamang ang kanyang personal na kapangyarihan sa pakikipaglaban, kundi pati na rin ang pag-unlad sa hinaharap ng imperyo, na ang puwersa ang pangunahing prioridad. Ang paraan ng pakikipaglaban ni Tangwulan ay nagbukas ng bintana para sa kanya. Sa maraming pagkakataon, ang mga bagay na hindi niya nagustuhan ay binago at inilagay sa hukbo. Malamang na isang himala ang malilikha. Sa pag-iisip nito, biglang napagtanto ni Dai Yian na hindi na siya gaanong nalulumbay. Kahit na ang pinakamalalim na bahagi ng kanyang puso ay mahinang umaasa sa pagganap ni Tangwulan ngayon. Kung mas malakas ang performance ni Tangwulan, hindi gaanong halata na natalo siya sa laro noong araw na iyon. Pagkatapos ng lahat, kung ang kalaban ay masyadong malakas at natalo sa laro ng hindi sinasadya, iyon ay isang ganap na naiibang konsepto. Boom! Iwinagayway ni Tangwulan ang ika-36 na martilyo, at sa wakas ay napailing pabalik ang Mountain Dragon King sa unang pagkakataon. Umatras ng 2 hakbang si Long Yu, sunod-sunod na ingay mula sa sibat sa kanyang kamay. Okay, halika ulit. Umungol si Long Yu, namaga ang kanyang katawan, at humakbang pa siya. Sa pagkakataong ito, direktang ginamit niya ang kanyang sibat bilang isang mahabang patpat, hawak ang sibat sa magkabilang kamay, at dumiretso kay Tangwulan at binasag ito. Ang tunog ng mga pag-awit ng dragon sa katawan ni Tangwulan ay obra maestra, at isang pares ng mga higanting martilyo ang tumawid sa kanya, ang ika-37 martilyo. Nang iwagayway niya ang 2 martilyo sa pagkakataong ito, biglang naramdaman ni Tangwulan na walang laman ang kanyang katawan, at isang medyo hindi mapigilan na pakiramdam ang sumunod. Hindi, ito ay umaabot sa limitasyon. Pamilyar sa magulong paraan ng cloak hammer, agad niyang naramdaman na medyo hindi na masuportahan ang kanyang katawan. Sa normal na kalagayan, sa kasalukuyan niyang kakayahan, ang magulong paraan ng cloak hammer ay maaaring gamitin upang maabot ang 54 na martilyo, ngunit ang hawak niya ay hindi isang forging martilyo ngayon. Ito ay isang super warhammer na daan-daang beses na mas mabigat kaysa sa isang forging martilyo.
Kahit na ang pares ng Warhammers na ito ay ginagamit sa kaso ng isang gintong dragon na katawan, kumokonsumo ito ng malaking halaga ng pisikal na lakas at kapangyarihan ng kaluluwa, at ang kanyang mga braso ay nagsimulang hamina. Sa tuwing umaatake ang magulong balabal, sasalansan ito ng dating kapangyarihan. Alam ni Tang Wulan na malapit nang maabot ang kanyang limitasyon, at hindi na niya ito makontrol. Boom! Isa na namang banggaan. Sa pagkakataong ito, si Long Yu ay binomba at umatras ng 5 hakbang bago siya halos hindi makatayo, ang kanyang mga kamay ay nanginginig, at ang kanyang sibat ay itinaas ng mataas, na inihayag ang walang laman na pinto sa harap ng kanyang dibdib. Gayunpaman, mabilis na umikot ang katawan ni Tang Wulan. Sa susunod na sandali, ang pares ng Warhammer sa kanyang kamay ay lumipad palabas, tulad ng isang bulalakaw na rumaragasang papunta sa buwan, at dumiretso sa Long Yu bilang kanyang dibdib. Sa oras na ito, mabilis na umaatre si Long Yu dala ng napakalaking kapangyarihan, nakataas ang kanyang mga braso, at tila wala na siyang kapangyarihan na harangin ang Warhammer. Bilang ika-38 martilyo, ang kapangyarihan ay mas malakas kaysa dati. Ang pares ng higanting martilyo kung ito ay mahulog sa halos lahat ng audience ay napabuntong hininga, at kitang-kita nila ang napakalaking puwersa na nabuo ng nakaraang dalawang banggaan, lalo na't napakalaki ng pares ng Warhammers, kung sila ay tamaan, kahit si Long Yu ay hindi magiging komportable. Ilog. Isang mahinang ungol ang pinakawalan ni Long Yu, nagniningning ang kanyang pangalawang spirit ring, at sa wakas ay hindi niya napigil ang gamitin ang kanyang pangalawang espiritong kakayahan. Sabay-sabay na umagos ang malalaking agos mula sa langit at lupa, at ang buong yugto ng kompetisyon ay agad na naging lugar kung saan nagtatagpo ang hindi mabilang na mga ilog. Isang ilog ang tumama sa higanting martilyo, ngunit sa ilalim ng pagkilos ng nakakatakot na puwersang iyon, hindi na ito mapipigilan. Ang higanting martilyo ay dumaan sa tubig at agad na umabot sa dibdib ni Long Yu. Latian. Muling lumiwanag ang ikatlong spirit ring, at agad na lumawak ang kulay kayumangging ilaw, at sa wakas ay bumagal ang momentum ng martilyo. Bagamat dumaan pa rin ito, nang damapo ito sa dibdib ni Long Yu, ang bilis nito ay nabawasan ng husto. Boom! Ang malaking katawan ni Long Yu ay binomba at pinaputok na parang kanyan, lumilipad sa 100 metro ang layo, direktang tumama sa Soul Guide Shield sa gilid, at pagkatapos ay tumalbog pabalik. Gamit ang isang double-pointed spear sa kanyang kamay na nakasuporta sa lupa, ang kanyang katawan ay umikot at patuloy na lumapag, at ang paghinga ni Long Yu ay naging mas mabigat. Ang katawan ni Tang Wulan ay huminto na lamang sa pag-ikot sa oras na ito, ang kanyang mukha ay medyo namumutla, at siya ay humihinga ng malalim upang ayusin ang kanyang paghinga, hinihimok ang kanyang dugo at kapangyarihan ng kaluluwa na mabilis na makabawi. Ang tila maikling banggaan ay direktang nagdala sa laro sa isang kasukdulan. Kahit papaano, natalo si Long Yu. Tinamaan siya ng martilyo ni Tang Wulan. Kahit na hindi ko alam kung nasugatan siya, napakabigat niya. Martilyo, kahit nakuskusin lang ang mga gilid ay talagang hindi komportable. Tao ba talaga ang lalaking iyon? Hindi ba magiging solid ang pares ng higanting martilyo? Hindi mabilang na mga manunood ang may gayong pagdududa sa kanilang mga puso. Bahagyang inalog-alog ni Tang Wulan ang kanyang mga braso, at ang 38 magulong cloak hammer technique na nakumpleto gamit ang higanting martilyo ay aktwal na umabot sa limitasyon nito. Kahit na ang kanyang supernatural na kapangyarihan ay kamangha-mangha, sa oras na ito, ang kanyang mga braso ay patuloy na sumabog ng sakit. Still no real trauma to him, this guy is too strong. Huminga ng malalim si Tang Wulan, humakbang pasulong, dinampot ang dalawang higanting martilyo na kanyang nalipag, kumislap ng liwanag, at binawi ang mga ito sa kanyang storage bracelet. Hindi na magamit, hindi na kaya ng braso ko. Hindi na ito magkakaroon ng parehong epekto tulad ng dati. Huminga din ng malalim si Long Yu, at muling bumagsak ang dibdib na binugbog noon. Hinawakan niya ang double-pointed spear sa isang kamay, at itinaas ang kabilang kamay, at iniabot ang kanyang hinlalaki kay Tang Wulan. Sa nakaraang banggaan ng purong kapangyarihan, medyo natalo siya, at dapat niyang aminin ito. Ang braso ni Tang Wulan ay hindi komportable, at hindi niya ito matiis. Ang pagdaragdag ng kapangyarihan sa Mountain Dragon King ay lubhang nakakatakot, at ang kanyang cultivation ay malayo pa sa Tang Wulan, ngunit sa huli ay natalo siya sa power competition. Ang mga mata ay unti-unting namula, at ang lakas ni Tang Wulan ay lubos ding pumukaw sa fighting spirit ni Long Yu. Sa orihinal, sa kanyang opinyon, ang Continent Young Senior Soul Master Elite Competition na ito ay walang mga kalaban na maaaring makipaglaban, kaya siya ay kulang sa interes. Ito ay hindi hanggang sa hitsura ng Shrek Academy na nagsimula siyang magkaroon ng ilang pagganyak. Pero kung tutuusin, nandoon ang age gap. Kahit na nagpakita ng kahangahangang lakas si Tang Wulan at ang iba pa, hindi pa rin sila tinuturing ni Long Yu bilang mga kalaban. Kung tutuusin, matagal mo na siyang hindi kay-dad. Seryoso ako. Dumating ang malalim na boses ni Long Yu. Huminga ng malalim si Tang Wulan, iniunat ang kanyang mga braso sa magkabilang gilid ng kanyang katawan, at lumabas ang kaunting liwanag ng bituin, simula sa mga kuko ng gintong dragon sa magkabilang kamay at kumalat pataas. Gamit ang mga kuko, braso at balikat, ang gininto ang baluti ay gamulong, patuloy na pinaghahalo ang sarili nito sa ilalim ng nagniningning na linya ng bituin.
Pagkatapos ng armor sa balikat ay ang breastplate na nagpo-protekta sa harap na dibdib, ngunit walang mga pangunahing bahagi na lumilitaw. Ayon sa battle armor na idinisenyo ni Guyu para kay Tang Wulan, ang pangunahing bahagi ay nasa tiyan. Oo, kumpara sa ilang araw lang ang nakalipas, si Tang Wulan ay may isa pang breastplate, at ngayon ang kanyang battle armor ay umabot na sa 5 piraso. Bagamat may distansya pa sa buong set, papalapit ito ng palapit. Sa podium, nalilitong tumingin si Dai Tianling sa mga kinatatayuan, bakit niya iniwan ang kanyang mga sandata? Hindi ba't ang pares ng mga higanteng martilyo ang may kapangyarihan? Magiliw na sinabi ng walang pakialam, oo, hindi ko talaga inaasahan na si Tang Wulan ang manggaguna sa kapangyarihan. Hindi alam ni Long Yu kung gaano katagal itong hindi natatalo sa kanyang kalaban sa kapangyarihan. Ngunit pagkatapos ng lahat, umasa si Tang Wulan sa pares ng mga higanteng martilyo. Bilang karagdagan sa pamamaraan ng Tangmen na magulong cloak hammer, ginawa niya ito. Ang magulong martilyo ng balabal ay inilagay sa kanyang mabigat na paraan. Kapangyarihan. Kaya ganoon ang kaso. Natigilan si Dai Tianling. Umupo si Kai Lao, laging walang ekspresyon, na para bang walang kinalaman sa kanya ang laban sa entablado. Sa waiting zone, ang mga manlalaro sa magkabilang panig ay nanood ng laro ng labis na kaba. Nang martilyo ni Tang Wulan si Long Yu, hindi napigilan ni Dai Yuner na mapasigaw. Sa kanyang puso, si Long Yu ay isang hindi magagapi na pag-iral. Ngunit sa sandaling iyon, ang kanyang puso ay nasa kanyang lalamunan. Mga bundok at ilog. Sa entablado ng kompetisyon, muling sumigaw si Long Yu, habang ang mga bundok at ilog ay tumaas mula sa lupa. Mga ilog. Ang malalaking ilog ay tumatawid sa mga bundok at ilog, na parang larawan ng bundok at ilog. Naramdaman lamang ni Tang Wulan na sa mga bundok at ilog, siya ay agad na tumawa, na para bang naging alabok siya sa buong mundo. Nawala si Long Yu sa mga bundok at ilog, tanging walang katapusang presyon ang nagmumula sa lahat ng direksyon. Mukhang hindi na ito platform ng kompetisyon, parang nasa ibang mundo na. Sa mundong ito, si Long Yu ang master. Maaari bang magsanib ang kanyang sariling mga espiritong kakayahan sa isa't isa, na nagbubunga ng ganitong uri ng kakayahang tulad ng domain? Kasabay ng pagkagulat ni Tang Wulan, ang mga nakapalibot na bundok at ilog ay biglang nagsimulang gumuho. Ang mga piraso ng malalaking bato ay nahulog mula sa langit at nabasag sa kanya. Sa lupa, ang Yangtze River ay dumaloy at dumiretso sa kanyang kinalalagyan. Kahit na alam niya na ang lahat ng ito ay ilusyon, ang napakalaking mapang ipong puwersa ay hindi peke kahit kaunti. Napakalakas. Huminga ng malalim, ang gininto ang liwanag sa mga mata ni Tang Wulan ay tumaas. Pagkatapos, isang nakakalokong dagandong ang tumunog, at isang liwanag at anino ang biglang humiwalay sa kanya. Dahil ito ay isang ilusyon na mundo, kung gayon gagamit ako ng ilusyon laban sa ilusyon. Isang malaking figure ang lumitaw sa likod ni Tang Wulan, at hamampos ito sa langit na may dagandong, at ang magulong mga bundok at ilog ay lumitaw na parang mga alon ng tubig, at huminto ang impact. Pagkatapos ay tumakas ang malaking buntot nito, at biglang nagkalat ang mga bato sa paligid. Ito ay isang malaking Tyrannosaurus Rex na may taas na 60 metro ang layo, at sa sandaling ito ay lumitaw, dala nito ang kapangyarihan ng panghabang buhay. Kinaikit ni Tang Wulan ang kanyang mga mata, isang gininto ang liwanag ang kumislap sa ilalim niya, at isang gintong baging ang naging dragon, na dinadala ang kanyang katawan mula sa langit. Habang siya ay sumugod sa himpapawid, ang gininto ang figure ay lumaki, at ito ay higit na malapit na isinama sa kanyang sariling dugo at hininga. Ang gintong dragon ay nag-volley sa kalangitan, at isang malakas na dagandong ng dragon ang tumunog, at ang nanginginig na mga bundok at mga ilog ay gumuho ng sunod-sunod. Boom! Sa wakas, ang lahat ay napunta sa wala, nawala sa paligid ng katawan, ang Tyrannosaurus at ang Golden Dragon ay nawala, at ang mga bundok at ilog ay nawala din. Sa mga mata ni Tang Wulan, ang lilang liwanag ay kumikislap, at sa kabilang panig, ang pulang dugo na liwanag sa mga mata ni Long Yu ay naging napakalakas. Sa mata ng mga manunood, kanina pa sila nakatayo at nagkatinginan na parang walang nangyari. Si Long Yashio ang ika-6 na singsing. Bagamat siya na ang Soul Emperor, mahaba pa ang kanyang lalakbayin bago siya magkaroon ng tunay na lakas sa antas ng domain. Ang banggaan ngayon ay resulta ng pagsasama ng dalawang tao sa kanilang espiritual na kapangyarihan sa kanilang sariling karanasan. Espiritual na banggaan. Si Tang Wulan ay malinaw na mas mahina kaysa kay Long Yu sa espiritual na paglilinang, ngunit ang kanyang kalamangan ay nasa sarili niyang dugo. Pinigilan ng bloodline ng Golden Dragon King ang Mountain Dragon King, na humantong sa banggaan ng mga espiritu at pantay na bahagi. Mabuti. Malakas na sigaw ni Long Yu. Latian. Ang lupa ay naging maputik, at sa pagkakataong ito, hindi na ito ilusyon. Tumalon si Tang Wulan, sinusubukang iwasan ang latian, ngunit ang latian ay tumangay, hinahabol ang kanyang katawan na parang nilalamon siya. Si Tang Wulan ay hindi nang ahas na magpabea, ang gintong halo ay lumipat sa 4 na singsing ng espiritu, at ang asul na pilak na damo ay pinakawalan, na humahampas patungo sa latian sa ibaba, tulad ng pakikitungo sa kaluluwa ng demonyo na malalaking puting peteng sa dagat, sa pamamagitan ng asul na pilak na damo. Patuloy na tinatamaan ang latian, mabilis siyang sumugod sa direksyon ni Long Yu.
Isang malamig na buntong hininga si Long Yu, at ang double-pointed spear sa kanyang kamay ay direktang ipinasok sa lupa, ang kanyang mga kamay ay umikot, at ang anino ng higanteng dragon ay lumitaw muli sa kanyang likuran. Ang isa sa kanyang mga espiritong kakayahan ay mas malakas kaysa sa isa, at ganap na niyang nasugpo ang mga spirit master na pinalitan ng iba pang 4-ring cultivation base. Ngunit ang bloodline ni Tang Wulan ay talagang kakaiba, kaya talagang hindi siya mapigil. Ang epekto ng kanyang kakayahan sa espiritu sa katawan ni Tang Wulan ay hindi nakamit ang resulta na gusto niya. Kung ganoon, durugan natin ito ng puro lakas. Nasa harap mismo ni Long Yu si Tang Wulan. Ang mga puno ng asul na pilak na damo ay dumagsa, lumiwanag ang ika-4 na spirit ring, at nagbago ang Blue Silver Overlord. Ang higanteng ulo ng Tyrannosaurus na dragon ay lumitaw sa likuran niya, at ang lahat ng asul na pilak na baging ng damo ay naging makapal sa isang iglap, tulad ng mga higanteng dragon, dumiretso sa dragon at lumulutang. Nakapagtataka, hindi man lang umiwas si Long Yu, hinayaan ang mga baging na buhol sa kanyang katawan. Dumating din sa susunod na sandali ang pares ng Golden Dragon Claws ni Tang Wulan, at dumiretso sa kanya bilang isang tapik sa dibdib. Hindi gumagalaw na parang bundok. Umungol si Long Yu, at ang kanyang buong katawan ay biglang naging marilag. Ibinagsak ni Tang Wulan ang isang pares ng Golden Dragon Claws sa kanya, na parang nahuli sa isang malaking bundok. Bagamat may tumalsik na mga butil ng bato, matinding sakit lang ang naramdaman niya sa kanyang mga braso, at direktang tumama sa kanya ang malakas na puwersa ng counter-shock. Ang shock ng baligtad na lumilipad na aparato. Si Tang Wulan ay namangha, at agad na naunawaan kung ano ang nangyayari sa kanyang pananaw. Ang tinatawag na hindi natitinag na bundok na ito ay produkto ni Long Yu na pinagsama ang kanyang unang kasanayan sa kaluluwa, mga bundok at ilog sa kanyang sarili. Maaari bang mangyari ito? Lumalabas na ang mga kakayahan ng espiritu ay magagamit pa rin sa ganitong paraan. Ang mga bundok at ilog ay maaaring nasa labas o loob. Isa siyang bundok, hindi matitinag na parang bundok. Tulak na parang ilog. Gumalaw si Long Yu sa susunod na sandali, at lumaki ang mga bundok at ilog, itinulak ang mga asol na pilak na ubas ng damo, at biglang pinunasan ang kanyang kanang kamao, na may dalang nakakasilaw na asol na liwanag. Sa sandaling ito, si Long Yu as if naging isang umaalo na ilog, direktang nilamon si Tang Wulan na tumalbog palabas. 9 na beses na tumama kay Tang Wulan ang matinding takot. Ang magagawa ni Tang Wulan ay bahagya na hinihimok ang Golden Dragon na yumugyog sa kalangitan upang mapaglabanan ang epekto ni Long Yu. Gayunpaman, masyadong malakas ang kapangyarihang iyon, na parabang tinatamaan ng bagyo ang dalampasigan. Ang battle armor sa katawan ni Tang Wulan ay naglalabas ng nakakasilaw na pagpasok sa daungan, at ang mga bituin ay nagtatagal, ngunit itinutulak pa rin ng mga tao sa malayo sa gitna ng nakakatakot na epekto. Lumabas ang dugo, naramdaman na lamang ni Tang Wulan na ang kanyang katawan ay naging mga pira-piraso, ang kanyang mga panloob na organo ay bumagsak. Kung hindi dahil sa proteksyon ng battle armor, ito lang siguro ang magtatapos sa labanan. Masyadong malakas. Isa itong purong cultivation-based crush, ang kanyang 6-ring Soul Emperor level cultivation base kasama ang makapangyarihang Mountain Dragon King na si Wan, hindi ba niya ito kayang labanan? Huminga ng malalim, pinasigla ni Tang Wulan ang sarili niyang dugo, bahagya na napatitag ang kanyang katawan at bumagsak sa lupa. Inalog-alog ni Long Yu ang kanyang katawan, at sa sumunod na sandali, nawala siya ng kakaiba, na parang sumanib sa lupa. Kaagad pagkatapos, isang kulay kayumangging putik ang sumugod mula sa lupa, tulad ng isang mudslide na gamulong paitaas, na nilamon ang katawan ni Tang Wulan ng walang babala. May lalabas lamang ni Tang Wulan ang asol na pilak na damo upang bantayan ang kanyang katawan, ngunit ang kapangyarihan ng maputik na latian ay baliw na hinayla ang lahat tungkol sa kanya. Ang hininga ng bloodline ay malakas, ngunit ang malaking agwat sa paglilinang ay walang alinlangan na maliwanag sa oras na ito. Ang bloodline ni Tang Wulan ng Golden Dragon King ay syempre mas malakas kaysa sa Mountain Dragon King, ngunit hindi siya kumpletong bloodline ng Golden Dragon King. Hanggang ngayon, 5 selyo pa lang ang nasira niya. Sa makatuwid, ang maaari niyang dalhin kay Long Yu ay pamimilit lamang, ngunit walang malaking pressure. Ang nakakatakot na pag-atake na ginawa ni Long Yu sa pamamagitan ng pagsasama ng kanyang mga kakayahan sa katawan at kaluluwa sa isa't isa ay medyo katulad na ng martial soul body ng Soul Master, at mas malakas pa. Ang mga kakayahan ng Mountain Dragon King ay dinala niya ng lubos. Ang paligid ay ganap na sarado at maputik, isa-isang pinakawala ni Tang Wulan ang kanyang mga kasanayan sa kaluluwa, sinusubukang kumawala mula dito, ngunit ang nakakatakot na latian ay nagdala lamang sa kanya ng kadiliman at inis. Ito ay talagang nakakatakot, sa wakas ay naramdaman niya na ang puwang na dala ng kanyang paglilinang ay napakalaki. Kung siya ay pang-anim na ring, maaari rin siyang magkaroon ng 6 na espiritong kakayahan, at masira ang higit pang mga Golden Dragon King Seal. Sa kanyang talento, marahil ay talagang makakalaban niya si Long Yu. Gayunpaman, hindi talaga siya magaling ngayon. Tulad ng hinuhusgahan ng lahat, sa edad na 20, halos hindi na magagapi si Long Yu. Boom! Ang latian na tila buhawi ay nahulog mula sa langit at bumagsak sa lupa. Si Tang Wulan ay direktang natabunan ng lupa, at ang malalaking maputik na kayeg ay idiniin siya roon.
Kaagad pagkatapos, isang bundok ang biglang nag-drill out mula sa ibaba, mabilis na itinaas ang kanyang katawan, at direktang sumugod sa tuktok ng 200 metrong taas na protective shield. Lumitaw ang figure ni Long Yu, ang mga bundok, ilog, at putik ay nawala lahat, at ang katawan ni Tang Wulan ay naging isang libreng pagkahulog, na bumagsak mula sa langit. 200 metro ang taas niyan. Nang makitang malapit na siyang maabot sa lupa, ang malaking buntot ni Long Yu ay tumalsik ng paalang, hamampas sa katawan ni Tang Wulan, pinaputukan siya na parang bola ng kanyan, at tinamaan ang pananggalang na takip sa malayo bago tumalbog pabalik. Nahulog sa lupa. Ang lahat ng ito ay mabagal sabihin, ngunit sa katunayan ito ay nangyari sa loob lamang ng ilang segundo. Mula sa pagsisimula ni Long Yu na pagsamahin ang kanyang mga kasanayan sa kaluluwa sa kanyang sarili, hanggang sa tuluyang lumunin si Tang Wulan, walang pagbabago sa buong proseso. Sa pagharap kay Long Yu, na buong lakas na umaatake, si Tang Wulan ay walang pagkakataong masugpo. Nakakakilabot. Ang paggamit ng 4 na salitang ito upang ilarawan ang Long Yu ay hindi maaaring maging mas angkop. Maging ang mga tao ng Star Luo Empire, na nanonood ng mga ganitong eksena ng labanan, ay hindi maiwasang makalanghap ng malamig na hangin ng palagi. Ito ay hindi tulad ng isang kakayahan na maaaring makamit ng isang normal na tao. Ang dugo sa mga mata ni Long Yu ay naging mas masigla, at ang nakakabaliw na hininga ay nagsimulang lumabas sa kanya. Bihira siyang makipag-away ng todo-todo. Hindi naman sa ayaw niya, pero kapag pumasok na siya sa state of all-out fighting, mahirap na siyang pigilan ang kanyang emosyon. Tulad ng pagputok ng depressed mood ng Mountain Dragon King, sisirain nito ang mundo. Kaya naman, si Long Yu, na kadalasang mukhang napakadali, ang kanyang tunay na pagkakakilanlan ay isang dragon na baliw, isang pag-iral na mahuhulog sa kabaliwan kapag ganap niyang ipinakita ang kanyang lakas. Sa likod ng malakas na lakas, madalas may mga problema. Ang mundong ito ay orihinal na balanse, na may mahusay na lakas, ngunit sa parehong oras, si Long Yu mismo ay may malalaking problema. Ngunit sa sandaling ito, si Tang Wulan ang haharap sa kanyang problema. Nasunog ang 5 panloob na bahagi, at ang karamihan sa mga buto sa kanyang katawan ay tila nabali, ngunit si Tang Wulan ay gising pa rin, at ang matinding sakit ay malinaw na naramdaman niya ang pag-agos ng dugo sa kanyang katawan. Bahagya siyang tumalikod, ay nalalayan ang kanyang katawan gamit ang kanyang mga kamay, at unti-unting bumangon. Hindi pa ako natatalo, hindi pa ako natatalo. Ay nalalayan ng isip ang kanyang katawan, at may dumampi din na dugo sa kanyang mga mata. Pagkatapos ay nakita niya na ang isang malaking figure ay naglalakad sa kanyang direksyon. Iyon ay si Long Yu, at ang kanyang buong katawan ay napuno ng nakakatuwang amoy ng Long Yu. Itinaas ni Tang Wulan ang kanyang ulo at tumingin sa kanya na may matigas na ekspresyon sa kanyang mga mata. Maaari siyang pumunta sa araw na ito, hindi lamang umaasa sa kanyang sariling lakas, kundi pati na rin sa tulong ng kanyang mga kasosyo. Upang magkaroon siya ng mas malakas na lakas laban kay Long Yu, isinuko ni Ye Xinglan ang kanyang laro at ginawa ang lahat upang bumuo ng battle armor para sa kanya. Kung hindi, paano siya magkakaroon ng 3 pang battle armor sa maikling panahon? Upang hayaan siyang lumaban kay Long Yu, nagkusa si Yuanan Yahui na isuko ang pakikipaglaban sa kanya, nag-iwan sa kanya ng pagkakataon. Sa kanya, mayroon siyang mga inaasahan ng kanyang mga kaibigan at ang kaluwalhatian ng Shrek Academy. Paano ka natalo ng ganito? Ang malakas na espiritu ng pakikipaglaban ay pumukaw sa katawan ni Tang Wulan, at sa isang mabangis na kaway ng kanyang kamay, itinuon niya ang lahat ng kanyang lakas sa Golden Dragon Claw sa kanyang kanang kamay. 5 madilim na gininto ang sinag ng liwanag ang tumagos sa kalangitan, at dumiretso kay Long Yu, na nakarating na sa kanya. Kaya niya bang umatake? Nang makita ang eksenang ito, nagulat ang mga tao sa stand. Anong uri ng paghahangad ito? Kaya mo bang umatake ulit kahit na natama ng husto? Hindi maganda. Sa rostrum, nagbago ang ekspresyon ni Qinshi. Masyado niyang kilala ang kanyang disipulo, at ang mga nakaraang serye ng mga outbreak ay napukaw na ang sariling kabaliwan ni Long Yu. Ngunit pagkatapos ng napakaraming taon ng tuloy-tuloy na pagsasanay, sinisikap ni Long Yu na kontrolin ang kanyang emosyon at huwag hayaang mawalan ng kontrol ang kanyang emosyon. Nang lumakad lang siya patungo kay Tang Wulan, ang dugo sa kanyang mga mata ay nagsimulang kumupas, na nagpapakita na unti-unti niyang nakontrol ang kanyang emosyon. Hanggat si Tang Wulan ay umamin ng pagkatalo, o huminto sa paglaban, dapat niya pa rin itong kontrolin. Gayunpaman, hindi inaasahan ni NC na si Tang Wulan, na nakatanggap ng ganoong matinding trauma, ay maaaring aktwal na maglunsad ng pag-atake sa sitwasyong ito, at isa pa rin itong malakas na pag-atake. Halos walang kamalay-malay na itinaas ni Long Yu ang kanyang kanang paa at hinarangan ang Golden Dragon Deinonychus gamit ang kanyang kanang binti. 5 madilim na gininto ang sinag ng liwanag ang pumutol ng 5 malalalim na marka sa kanyang mga tuhod, at ang 10 metrong taas na malaking katawan ay hindi maiwasang manginig sandali. Ang matinding sakit ay naging sanhi ng pag-ungol ni Long Yu, at pagkatapos ay sa ilalim ng tingin ng mga manunood, ang kanyang malaking kanang paa ay tumapak pababa at tumapak kay Tang Wulan. Nang malaman ni NC na may hindi magandang nangyayari, talagang nagkaroon siya ng oras para sumugod sa unang pagkakataon, ngunit nagdadalawang isip pa rin siya.
Si Tang Wulan ay nagmula sa Shrek Academy at walang alinlangan na siya ang pinakamakapangyarihang estudyante sa 15 taong gulang na pangkat ng edad. Bukod dito, mula sa nakaraang labanan, makikita na ang kanyang bloodline na kapangyarihan ay maaaring magkaroon ng isang tiyak na epekto ng pagsupil kay Long Yu. Sa ganitong mga sitwasyon, kung hahayaan siyang lumaki sa hinaharap, walang alinlangan na ito ay isang malaking banta, at maaari pa nitong sugpuin ang buong Star Luo Soul Master Realm tulad ng taong iyon. Gusto mo ba talagang mag-exist ang ganyang tao? Kaya naman, nagdalawang isip si Grace, tutal, hindi naman siya gumawa ng hakbang para pigilan ito. Sa makatuwid, ang paa ni Long Yu ay tunay na nakatapak kay Tang Wulan. Umalangaw-ngaw ang tandang sa buong Xingluo Stadium. Sa waiting zone, halos agad-agad na lumabas ang lahat sa Shrek Academy. Maging si Dai Yuner ay hindi napigil ang takpan ng kanyang maliit na bibig, ang kanyang mga mata ay puno ng takot. Mad Dragon, ito ay Mad Dragon. Kapag naapakan ang paa na ito, ang nakikita ng madla ay dugong tumalsik. Sa sobrang bigat ng paa, kahit ito ay gawa sa hindi kinakalawang na asero, natatakot akong ma-deform ito sa pagtapak. Parang hindi nasisiyahan si Crazy Dragon. Agad niyang itinaas muli ang kanyang kanang paa, at pagkatapos ay bumagsak muling tinapakan si Tang Wulan. Sa sandaling ito, isang figure ang sumugod kaagad sa yugto ng kompetisyon. Nang sumugod siya sa Soul Guidance Shield, nakakita siya ng pulang ilaw na kumikislap, at ang Soul Guidance Shield ay puwersahang nabasag sa isang puwang. Nang malapit ng dumaong ang kanang paa ni Long Yu sa Tang Wulan sa pangalawang pagkakataon, ang figurang iyon ay bumagsak na sa katawan ni Long Yu. Isang kamangha-manghang eksena ang lumitaw, ang malaking katawan ni Long Yu ay biglang bumaril pabalik sa isang iglap, at nataman at direktang lumipad sa kabilang dulo ng talahanayan ng kompetisyon. Sa rostrum, niyugyug ni NC ang kanyang katawan, at lumitaw sa entablado ng kompetisyon sa susunod na sandali, hinarangan ang figure ni Hong Fei Long Yu. Sino ang nang-ahas na pumunta sa Xingluo City para manggulo? Sa likod ng kanyang mga kamay, ang walang kapantay na aura ni NC ay lumabas mula sa kanya, at sa isang iglap, ang Soul Guide Shield sa buong yugto ng kompetisyon ay nabasag sa isang iglap. Napatigil sa ere ang lalaki, malamig na nakatingin kay NC. Sa kanang kamay, may hawak siyang 3 metrong epee. Ang epee ay pula ng dugo, at ang kanyang balat ay nagpakita ng kakaibang madilim na gininto ang kulay. Malamig na nakatingin sa kabaitan. Hindi naman mahina ang momentum. Nagulat si NC. Sa Star Luo Continent, siya ang unang taong karapat-dapat sa kanyang pangalan, isang ranggo na 78 na pinamagatang Dao Luo, isang ganap na powerhouse, ngunit ang taong nasa harap niya, kapag nakaharap sa kanya, ay may kahangahangang paraan. Huwag hayaang bumagsak ang hangin. Ito ba at naghihintay para sa cultivation base? Lumipad na palabas si Lao Kai ng tapakan ni Long Yu ang kanyang unang paa, ngunit ang nasa harap niya ay ang late serve muna. Sa makatuwid, sa oras na ito, dumating na rin si Kai Lao sa entablado, sa likod lamang ng taong iyon. Hindi ibang tao ang pumunta dito, kundi ang master ng ontology, si Makino. Sa oras na ito, lahat ng tao sa Shrek Academy ay sumugod sa entablado ng kompetisyon, ngunit ang aura sa yugto ng kompetisyon ay sobrang nakakatakot na hindi sila makalapit kapag sila ay inapi. Nanginginig ang mga kamay ni Gu Yu, at maging ang kanyang mga labi ay nanginginig. Nang matapakan ito ni Long Yu, naramdaman niyang parang may nadurog sa kanyang puso sa sandaling iyon. Roar! Sa di kalayuan, bumangon si Long Yu mula sa lupa, ang kanyang mga mata ay ganap na naging pulang-pula, at siya ay sumugod sa direksyon ni Muya na galit na galit. Palakas ng palakas ang aura sa kanyang katawan, at malapit nang magningning ang spirit ring na nasa ika-4 na pwesto. Tama na. Pamatok si Qinshi gamit ang isang backhand, at isang gintong liwanag ang bumagsak mula sa langit, na tumakip sa katawan ni Long Yu na parang kadena, na naging dahilan upang hindi siya makagalaw. Ito ay isang laro. Galit na boses ni Kai Lao. Qinshi said with apologetic expression, Long Yu, kapag nagamit ng buo ang martial spirit ng bata, baka hindi na makontrol. At saka, ang mga individual match ay lahat ay pinirmahan para sa buhay at kamatayan. Nahihiya talaga ako, iligtas muna natin ang mga tao. Malamig na tumingin sa kanya si Makino, very good. Pagkasabi pa lang ng dalawang salitang ito, inihagis niya ang kanang kamay, ang pulang epee sa kamay niya ay naging pulang ilaw at tahimik na nawala. Siya ay bumagsak mula sa langit at lumapag sa tabi ni Tang Wulan, na ang kanang kamay ay nakadiin sa kanya, at simpleng tiningnan. Ilang sandali, at pagkatapos ay maingat na binuhat siya. Si Tang Wulan sa panahong ito ay hindi na masasabing trahedya. Ang battle armor sa kanyang katawan ay tuluyan nang nawala at muling sumanib sa kanyang katawan. Bumagsak ang kanyang dibdib, tila nabali ang kanyang dibdib, ngunit hindi pa rin kumukupas ang mga gintong kaliski sa kanyang katawan, at may nagbabadyang liwanag pa rin. Ang buong katawan niya ay nabuhusan ng dugo, at hindi niya alam ang kanyang buhay o kamatayan. Niyakap ni Muya si Tang Wulan, inikot ang kanyang ulo at muling sinulyapan si NC, pagkatapos ay naging isang sinag ng liwanag, at namatay sa isang iglap. Sa rostrum, si Tang Bingyao, ang pinuno ng Dao Luo Mainland Delegation, ay tumayo na at tumingin kay Dai Tianling, kamahalan, sa palagay ko kailangan ko ng paliwanag.
Dahil alam niyang hindi ito makontrol ni Long Yuan, nasasakop na niya ang isang ganap na kalamangan, bakit hindi siya pigilan sa paglalaro ng killer? Hindi ako naniniwala na magagawa ito ng referee. Namumula ang mukha ni Dai Tianling. Hindi niya inaasahan na mangyayari ang ganoong bagay, na nakakunot ang noo, bibigyan namin ng iyong misyon ng isang account tungkol sa bagay na ito. Hindi ko inaasahan na mangyayari ang ganoong sitwasyon. Maikli lang ang oras ngayon, kaya hindi na tayo dapat tumugon. Agad, ibibigay ng Empire ang pinakamahusay na medikal na paggamot sa mga manlalaro ng tanggulan. Hindi natuwa ang mga manunood sa resulta ng larong ito. Nakikita ng lahat na sa huling sandali, nawalan na ng kontrol si Long Yu. Gusto lang niyang patayin si Tanggulan. Ito ay hindi na isang kompetisyon, ngunit isang pakikibaka sa pagitan ng buhay at kamatayan. Gaano man ito kalakas, kung hindi mo makontrol, hindi ito mapalad para sa isang bansa, ngunit malaki ang posibilidad na magdulot ito ng mga sakuna, lalo na sa mga ordinaryong tao. Sa makatuwid, ang mga mata na tinitigan nila kay Long Yu ay hindi mukhang nakatingin sa isang bayani, ngunit takot lamang. Anong gagawin natin? Saan dadalhin ng taong iyon ang kapitan? Sabik na tanong ni Exi. Siya at si Tanggulan ay nagkaroon ng napakagandang relasyon. Sa mga tao, sila ang unang nagkakilala. Sa paglipas ng mga taon, kung hindi dahil sa tulong ni Tanggulan, hindi siya makakarating doon ngayon. Nanginginig pa rin ang katawan ni Guyu, at dalawang linya ng luha ang walang pigil na damaloy sa kanyang mga pisngi. Sa mga oras na ito, gulong-gulo na ang puso niya. Huwag magpanik, lahat. Dahil kinuha ng taong iyon ang kapitan, ibig sabihin ay tiyak na hindi patay ang kapitan at may pagkakataon pa para sa paggamot. Hindi makatotohanan na bulag-bulagan nating mahanap ito ngayon. Bumalik tayo sa hotel at maghintay. Sa oras na ito, mas matino pa rin si Ye Xinglan. Tumanggaw din si Yuanan Yahui at sinabing, oo, siguradong magiging maayos si Wulan. Napakalakas ng kanyang kakayahan sa pakikipaglaban, walang magiging masama. Sumigaw si Xu Xiaoyan ng, wow. Pagkatapos ng lahat, malinaw na nakita nilang lahat na ang katawan ni Tang Wulan ay durog at bumagsak, at napakaraming mantsa ng dugo sa lupa. Mahalaga si Guyoya, kaya tumalikod siya at tumakbo. Ang iba ay nagmamadaling sumunod sa kanya at tumakbo sa direksyon ng exit. Bumaba si Elder Kai mula sa langit, ang kanyang mukha ay hindi tiyak na nagbabago, siya ay medyo natulala sa sandaling ito. Mali ba akong hayaan ang mga batang ito na harapin ang lahat ng ito ng mag-isa? Isang figure ang lumipad sa kanyang tabi, at ito ay si Wu Changkong. Lumingon sa kanya ang matandang Kai, mas malamig ang mga mata ni Wu Changkong kaysa karaniwan. Lao Kai, wala akong pakialam kung nasaan ito o kung miyembro man ito ng misyon. Kung mamatay si Tang Wulan, papatayin ko ang dragon. Tumalon. Inabando na ang mga salitang ito, tumalikod siya at umalis, bumaril ng marahas, napakabilis. Orihinal na isang kahangahangang laro, dahil ang huling kinalabasan ay may napakalaking pagbabago, ito ang hindi inaasahan ng sino man noon. Ngunit ito na ang katapusan ng usapin, at iisa lang ang suspense sa isipan ng lahat. Tang Wulan, buhay pa ba siya? Sa entablado, sa ilalim ng kontrol ni Qinchi, unti-unting kumalma si Long Yu. Alam na alam niya ang nangyari kanina, namumula ang mukha niya, at lumabas siya ng stage. Iba ang mood ng audience. Ito ay isang tagumpay, ngunit walang masyadong maraming tao na talagang nasa sabik. Guro, ang emosyon ni Long Yu, totoo ba na kapag ginamit niya ang kanyang martial spirit para kumilos, hindi na niya ito makontrol? Tanong ni Dai Tianling kay NC. Natural na naintindihan ni NC ang ibig niyang sabihin, at napabuntong hininga, I have been trying hard to help him control his emotions. Pero ang problemang dulot ng dugo ng Mountain Dragon King ay mahirap lutasin. Ngayon lang ako makakagawa ng hakbang-hakbang. Manunood ako. Siya, kung hindi niya mapigilan ang kanyang emosyon, hindi ko siya hahayaang umalis ng kolehiyo ng madali. Hoy, sayang naman. Umiling si Dai Tianling. Sa pagkaunawa ni Dai Tianling kay NC, paanong hindi niya makikita na sa huling sandali ay may oras si NC para mag-shoot, dahil tiyak na kilala niya si Long Yu. Gayunpaman, hindi niya sinisisi ang kabaitan, kung tutuusin, ang guro ay para din sa kapakanan ng imperyo. Tahimik na kwarto. Lumipad ang mga palad ni Muya, at patuloy niyang tinapik ng mahina si Tang Wulan, napakapangit ng kanyang mukha. Ngayon lang niya nasuri ang katawan ni Tang Wulan sa entablado ng kompetisyon. Kung hindi dahil sa sigla ni Tang Wulan, hindi siya aalis ng ganoon kasimple. Ngunit kahit na siya iyon, inilabas lamang niya si Tang Wulan na may kislap ng pag-asa. Masyadong malubha ang kanyang pinsala, anong lakas ni Long Yu, hindi pa banggitin ang nakaraang pag-atake, ang huling sipa, kahit isang burol ay maaaring ay pantay, pabayaan ang isang katawan ng laman at dugo. Ang mga panloob na organo ay dapat na malubhang nasugatan. Si Muya ay hindi partikular na mahusay sa pagpapagaling, ngunit pagkatapos ng lahat siya ay may pamagat na Daoluo level powerhouse. Kung mapapanatili ni Tang Wulan ang kanyang sigla, kailangan niyang tiyakin man lang na wala siya sa panganib, at pagkatapos ay humanap ng paraan para matulungan siya. Paggamot. Mabuti kung ito ay nasa kontinente ng Daoluo. Ang Holy Spirit Daoluo mula sa Shrek Academy ay talagang pangalawa sa mga tuntunin ng paggamot. Sa kanya, tataas ng kaunti ang sigla ni Tang Wulan.
Traksayon gamit ang parehong mga palad, maingat na hinayla ang mga sirang buto pataas, hayaan silang bumalik sa kanilang orihinal na hugis, hindi bababa sa pagdugtong sa kanila. Maraming mga buto ang nakompres sa mga panloob na organo, at ang mga meridian sa katawan ay ganap na nagkakagulo. Ang ganitong uri ng pinsala ay masyadong malubha. At napakaraming dugo ang nawala sa kanya. Hindi siya namatay sa lugar, ito ay lubos na masigla. Matapos tuluyang tanggapin ang ganoong alagad, ngunit sa ganitong sitwasyon, tila inapinimuya ang isang bulkan sa kanyang puso. Kapag namatay si Tang Wulan, tiyak na maghihiganti siya sa Star Luo Empire, lalo na sa Monster Academy. Ha! Sa sandaling ito, biglang, natuklasan ni Muya ang isang kakaibang sitwasyon. Nabawi niya ang karamihan sa mga sirang buto ni Tang Wulan, ngunit hindi siya nang ahas na hawakan ng madali ang ilan sa mga ito. Dahil ang ganitong uri ng pinsala sa mga panloob na organo, kapag hindi ito nahawakan ng maayos, malaki ang posibilidad na ang sigla ni Tang Wulan ay maubos sa isang iglap. Gayunpaman, pagkatapos niyang pagdugtungin ang iba pang mga buto, nagulat siya nang makitang ang mga buto na ipinasok sa mga panloob na organo ni Tang Wulan ay tila hindi nakapasok na kasing lalim ng dati. Sa madaling salita, parang pinipiga ng internal organs ang mga buto. Ang pakiramdam na ito ay napakakaiba. Ang mga panloob na organo ni Tang Wulan ay parang mga produktong silikon, puno ng pagkalastiko, at bagamat sila ay ganap na napinsala at wala sa posisyon, hindi sila masyadong napinsala. Okay din ba ito? Kahit na ikaw ay iyong sarili, maaari mo lamang linangin ang iyong mga panloob na organo na kasing tigas ng iyong katawan, ngunit iyon ay isang bagay pagkatapos ng ikapitong singsing. Ano ang kanyang cultivation base? Paano mo nagawa yun? Bilang Sect Master of Ontology, sa kasalukuyang mundo, kahit bilangin mo ang Star Luo Continent at Dowling Continent, walang nakakaalam ng istruktura at pagbabago ng katawan ng tao na mas mahusay kaysa kay Muya. Kaya naman, nang mapansin niya ang mga kakaibang pagbabago sa katawan ni Tang Wulan, agad niyang itinigil ang pagsisikap na bunutin ang mga buto na ipinasok niya sa kanyang mga laman loob. Sa halip, ang kanyang mga palad ay naglabas ng malambot na espiritong kapangyarihan, puno ng lakas ng pag-iisip, ng maingat. Ramdam ang bawat maliit na pagbabago sa katawan ni Tang Wulan. Nang ang isang maliit na piraso ng buto ay dahan-daang pinisil palabas ng kanyang mga laman loob, agad na ginamit ni Makino ang kanyang kapangyarihan sa kaluluwa upang maingat na hilahin ang butong ito pabalik sa lugar, at idugtong ito sa iba pang mga buto. Ang proseso ay mahaba, ngunit si Makino ay hindi naiinip sa lahat, ngunit mukhang kakaiba. Para sa ontolohiya, wala nang mas kaakit-akit kaysa sa misteryo ng katawan ng tao. Ang mga kondisyong ito na lumitaw kay Tang Wulan ay hindi kailanman lilito sa isang normal na katawan ng tao. Dahil dito, lalo siyang naging interesado. Hindi ko alam kung gaano katagal bago tuluyang naibalik sa orihinal na estado ang mga buto ni Tang Wulan. Sa ilalim ng patnubay ni Muya, ang mga panloob na organo ni Tang Wulan ay bumalik din sa kani-kanilang posisyon. Siya ay galit pa rin, ngunit ang kanyang istruktura ng katawan ay bumalik sa normal na antas. Kinaikit ni Makino ang kanyang mga mata, at pagkatapos mag-isip sandali, mabilis siyang naglakad patungo sa banyo ng silid at nilagyan ng mainit na tubig ang bathtub. Pagkatapos ay naglabas siya ng ilang bote at lata mula sa kanyang storage soul guide, pagkatapos mag-alinlangan ng ilang sandali, idinagdag niya ang ilang likido sa loob sa paliguan ayon sa isang tiyak na ratio. Biglang nagsimulang magbago ang kulay ng tubig sa paliguan, at sa wakas ay naging isang silindro ng kakaibang asul na indigo liquid. Sa maingat na suporta ng espiritong kapangyarihan, dahan-daang inilagay ni Muye ang katawan ni Tang Wulan sa tangke ng likidong ito. Isang matamis na ngiti ang lumabas sa kanyang mukha. Anak, hindi ka pwedeng mamatay sa pagkakataong ito. Hindi ko akalain na may ganoon ka pang sikreto sa katawan mo. Kailangan kong makita kung paano ka gumaling. Hinayla ni Makino ang isang stool at umupo sa tabi ng bathtub, patuloy na binibigyang pansin ng kanyang mental power ang mga pagbabago sa kanyang katawan. Hindi nahanap. Si Guyu ay nakatayo sa silid na may madilim na ekspresyon, isang dampi ng hindi pa nagagawang kabangisan ang nagbabadya. Paumanhin, Panginoon, ang taong iyon ay umalis ng napakabilis, at wala na kami sa malapit sa oras na iyon, kaya magpatuloy sa paghahanap, hanggang sa makita ko ito. Kung ako ay ganap na nagising, hindi ko kailangan ng iyong basura. Ang hininga ni Guyu ay naging mas malamig. Oo, isang buong araw na ang nakalipas mula noong kinuha ni Muye si Tang Wulan, at walang balita. Ang koponan ng Shrek at maging ang buong opisyal ng Star Luo Empire ay pinakilos upang hanapin siya at si Muya, ngunit hindi sila nakatanggap ng anumang balita. Para sa final na iyon, gumawa ng Game Time na protesta ang Dao Luo Continental Federation Mission. Sina Wu Changkong at Kai Lao ay nakatuon din sa paghahanap kay Tang Wulan. Sa kasamaang palad, hanggang ngayon, wala pa ring clue. Buhay pa siya. Dahan-daang kinuyam ni Guyu ang kanyang mga kamao at ikinuyom ang kanyang mga kamay, at unti-unting lumitaw ang isang layer ng maputlang pilak na kaliski sa ibabaw ng kanyang balat. Kung patay na siya, siguradong mararamdaman ko. Hindi siya mamamatay, dapat buhay siya. Wulan, nasaan ka? Ang malamig at malupit na aura ni Guyu ay unti-unting nawala, ang kanyang mga mata ay namumula, at nagkaroon ng mahinang ambon na puno ng tubig.
Tapos na ang mga individual na kompetisyon ng Continent Young Senior Soul Master Elite Competition, kasama ang kampyon na si Long Yu at ang runner-up na si Tang Wulan. Kung tungkol sa pagraranggo sa likod, mahalaga ba ito? Dahil sa pagkatalo ni Tang Wulan, tumanggi ang lahat sa Shrek Academy na ipagpatuloy ang pagsali sa double match finals, at lahat sila ay umatras mula sa double match. Isa lang ang ginagawa nila ngayon, which is to pray for their captain to pray. Matandang Tang. Napatingin si Tang Wulan kay Old Tang na nasa harapan niya ng may pagtataka. Ngayon ay tila iba siya sa karaniwan. Sa tuwing nakikita ko siya kanina, napakalambot ng hininga niya. Pero ngayon, halatang medyo hindi siya matatag. Sa harap ng isang malakas na kaaway, ang unang bagay na dapat gawin ay protektahan ang iyong sarili. Higit pa rito, hindi ito isang buhay at kamatayang pakikibaka. Ito ay isang laro lamang. Bakit gusto mong maging desperado? Alam mo ba na nasa pagitan ka lamang ng buhay at kamatayan noong panahong iyon? Kung hindi dahil sa Golden Dragon King ang kapangyarihan ng dugo ay nagpoprotekta sa iyo. At ikaw ay patay na. Mababa at seryoso ang boses ni Old Tang na may hindi nakikitang panlulumo. Ang larong ito ay talagang napaka-importante para sa akin, kailangan kong gawin ang lahat. Iyan ang kaluwalhatian ng ating Shrek. Gusto kong ipagtanggol siya sa lahat ng pag-aari ko. Matigas na sabi ni Tang Wulan. Nanatili pa rin ang kanyang alaala sa huling hakbang ni Long Yu sa tuktok ng Mount Tai, at pagkatapos ay wala siyang alam. Paggising ko nandito na ako. Kaluwalhatian ni Shrek. Medyo extra ang boses ni Old Tang. Masiglang tumanggaw si Tang Wulan, oo. Simula nang umalis ang mga magulang ko, pumapasok na ako sa paaralan. Sinubukan ko ang lahat para tuluyang makapasok sa Shrek. Gustong-gusto ko ang akademya at may mga kasosyo doon. Nandyan ang tahanan ko. Kahit nasa Star Luo Continent kami, kinakatawan namin ang academy. Bilang kapitan, paano kami otres sa harap ng malakas na kalaban? Talagang nanlumo si Tang Wulan. Mataimtim na sinabi ni Old Tang, kung bibigyan ka ng pagkakataong pumili muli, gagawin mo pa rin ba ito? Umiling si Tang Wulan, hindi, tiyak na gagawa ako ng mas mahusay kaysa sa pagkakataong ito. Medyo nalaman ko na ang kakayahan ni Long Yu, ngunit nang ginawa niya ang lahat para gamitin ang kanyang kakayahan, tila medyo nawalan na siya ng kontrol. Nagbibigay ito sa akin ng pagkakataong mamuhay sa sarili kong emosyon. Bagamat hindi ko siya matalo, at least hindi ako matatalo ng husto. Medyo hamina ang boses ni Old Tang, lalong lumalakas ang loob mo sa pagkabigo. Hehe. Ngumiti si Tang Wulan, lagi na lang ba akong ganito? Ayon sa iyo, dapat ay buhay pa ako. At kailan ako makakabalik? Sinabi ni Old Tang, syempre buhay ka pa. Kapag ang iyong katawan ay gumaling sa isang tiyak na antas, maaari kang bumalik. At, hanggat ako ay nabubuhay, hindi ka mamamatay. Ha! Hindi naintindihan ni Tang Wulan ang sinabi ni Old Tang. Gayunpaman, agad niyang naalala ang tulong ni Old Tang nang makatagpo siya ng malaking panganib habang sinisira ang selyo ng Golden Dragon King. Matandang Tang, sa anong anyo ka umiiral sa aking katawan? Mukhang alam mo na ang lahat, alam mo ang lahat. Tanong ni Tang Wulan. Mahina na sinabi ni Old Tang, ako ay isang sinag lamang ng espiritual na kamalayan. Kapag alam mo ito, malalaman mo ito ng natural. Kapag sapat na ang iyong lakas upang protektahan ang iyong sarili, ang aking espiritual na stigma ay karaniwang kailangan. Naglaho. Kung gayon ang iyong katawan. Sino ang iyong katawan? Tanong ni Tang Wulan. Natahimik si Old Tang, sasabihin ko sa iyo kapag umalis ako. Natigilan si Tang Wulan, bakit hindi ko masabi ngayon? Bahagyang ngumiti si Old Tang, silly boy, lahat ay may kanya-kanyang buhay. Kung sinabi ko sa iyo ng maaga ang maraming bagay sa iyong buhay, kasama na ang iyong kapalaran, kasama ang lahat ng bagay sa paligid mo. Magiging spoiler iyon para sa iyo. Ano ang iyong hinaharap? Kung ganoon, ano ang dapat pag-usapan sa iyong buhay? Sa katunayan, nagawa mo ang isang mahusay na trabaho, mayroon kang isang positibong puso, at ikaw ay masipag at masipag, gusto ko lang na lumaki ang mga ito na masaya at masaya. Sa malayong lugar. Nagtatakang tanong ni Tang Wulan, ano ang ibig sabihin ng pagpunta sa malayong lugar? Natahimik si Old Tang, ang kanyang mood ay biglang naging mahina, at maging si Tang Wulan ay malinaw na nararamdaman ang kalungkutan sa kanyang hininga. Matandang Tang, ano ang problema mo? Huwag kang malungkot. Kung gayon ay hindi na ako magtatanong. Nagmamadaling sabi ni Tang Wulan. Marahang umiling si Old Tang, ayos lang ako. Okay, dahil sandali ka lang dito, hindi ka na masasayang. Maayos na ang pagkakalatag ng iyong pundasyon, may ituturo ako sa iyo. Ang natutunan mo sa mga natatanging kakayahan ng Tang Sect, may ilang lugar kung saan maaari mong ayusin ang mga kasanayan. Tutulungan kitang ayusin ito sa kabuuan. Ang pagsasanay ni Tang Wulan ng Zuanchen Kung Fu ay nagmula sa mga lihim, kasama ang ilang mga tagubilin mula kay Wu Changkong. Hindi niya maiwasang mas magulat nang marinig niya na gustong magbigay ng mga tagubilin sa kanyang Zuanchen Kung si Old Tang. Alam ba ni Old Tang ang Zuanchen Kung Fu? Biglang naramdaman ni Tang Wulan ang ilang pagbabago sa kanyang katawan, at tumingin sa ilalim ng hindi malay, para lamang makita na ang anyo ng mga meridian ay lumitaw sa kanyang katawan, at ang bawat meridian ay lumiwanag, at ito ay partikular na kitang-kita.
Hiniling siya ni Old Tang na maupo ng naka-crossleg, at pagkatapos ay sinabi sa malalim na boses, walang masama sa iyong pangkalahatang paglilinang, ngunit ang mahiwagang epekto ng Zuan Chengang ay hindi lamang kung ano ang naiintindihan mo. Pagkatapos mong magkaroon ng matibay na pundasyon, maaari kang magsimulang sumubok ng ilang bagay. Kapag nasira mo na ang selyo ng Golden Dragon King sa susunod, magagamit mo ang lakas at dugo nito upang simulan ang pagtatangkang buksan ang Edrei na bahagi nito. Ang 8 channel ng Odd Meridian, hindi ito nakatala sa mga sekreto ng Tang Sect Zuan Chengang. Ang iyong mga meridian ay sapat na matigas, at mayroon kang magandang pundasyon, maaari mong simulan ang pagsubok susunod. Tandaan ang mga detalye ng 8 channel ng mga kakaibang meridian na sinabi ko sa iyo, at walang maaaring magkamali. Kakaibang meridian 8 meridian. Ang espiritu ni Tang Wulan ay nabuhayan ng bagong kaalaman, at nagsimula siyang makinig sa mga salita ni Tang Wulan ng seryoso. Nagamit na ng mabahong batang ito ang aking pangatlong tangke ng likidong gamot, at naaabsorb pa ito ng napakabilis, ang kanyang katawan ba ay isang napakalalim na hukay. Nakatayo si Muya sa banyo habang ang mga kamay ay nasa kanyang balakang, talagang medyo nanlumo. Ang likidong gamot na ginamit niya sa bathtub ay ibinabad sa Tang Wulan sa loob ng 5 araw at 5 gabi. Ang katawan ni Tang Wulan ay parang isang malaking espongha, patuloy na sumisipsip ng enerhiya sa likidong gamot. Matapos siyang ibabad sa isang tangke ng maputik na likidong gamot sa loob ng higit sa 1 araw, unti-unti siyang magiging malinaw, at ang hininga ni Tang Wulan ay unti-unting nagiging mas makapal mula sa unang kahinaan, halatang walang pag-aalala sa buhay. Pero hindi na rin siya nagising, tulog pa ang buong tao. Upang matiyak na si Tang Wulan ay hindi nasa panganib, 2 beses na pinalitan ni Muye ang likidong gamot. Ang mga likidong gamot na ito ay lubhang mahalaga at sa wakas ay nakuha na niya ang mga ito. Ngunit upang mapanatili si Tang Wulan, kinailangan niyang magnganga ang kanyang mga ngipin at magpatuloy. Ang chi at dugo sa katawan ni Tang Wulan ay unti-unting naging masigla, at ang mga buto at meridian ay nakabawi ng napakabilis. Sinuri niya ang katawan ni Tang Wulan nang maubos ang likidong gamot sa unang pagkakataon, at nalaman niyang gumaling na ang kanyang mga buto. Nakakamangha. Anong uri ng kakayahan sa pagpapagaling sa sarili ito? Sa oras na iyon, ang kanyang katawan ay na-deform ng Long Yu na iyon. Mabilis itong naka-recover. Maliban na ang tao ay hindi nagising, ang kanyang mga vital sign ay hindi naiiba sa normal. Hindi ko lang alam kung gaano katagal madyay gising itong batang ito. Bago magising ang mga tao, hindi masasabing ganap na siyang wala sa panganib. Ngunit hindi nasugatan ang kanyang utak noong araw na iyon, na dapat ay biyaya sa kamalasan. Ginanap ngayong araw ang final ng double match ng Continent Young Senior Soul Master Elite Competition. Hindi nakakagulat, ang huling kampyon ay ang kombinasyon ni Long Yu at Dai Yuner. Ang malakas na pagganap ni Long Yu sa individual na kompetisyon ay nagpatakot sa kanyang mga kalaban. Muling isinuko ng Shrek Academy ang double match, at sa huling yugto, halos madaling umaban sa lahat ng paraan, at sa wakas ay nanalo ng korona. Ang runner-up ay ang kombinasyon ni Dai Yian at Sumo. Winalis ng Monster Academy ang nangungunang dalawa. Kung hindi dahil sa Huolantang at Yeji na maalis ni Tang Wulan at Guyu sa knockout stage, natatakot ako na ang nangungunang tatlo ay mapabilang sa Monster Academy. Xingluo Royal Hotel, oras ng hapunan. Makilahok tayo sa finals ng kompetisyon. Koponan. Ibinaba ni Guyu ang pinggan at sinabi sa malalim na boses. Agad na tumama sa kanya ang mga mata ng lahat. Mataimtim na sinabi ni Guyu, wala rito si Wulan, ako ang magiging kapitan. Kung kasama pa natin siya, tiyak na hindi siya susuko sa susunod na laro. Kung matalo tayo noon, babawi ito sa laro ng koponan. Kailangan nating manalo sa bawat laro. Welcome siya pabalik. Gusto mo bang sumama sa akin? Mula nang si Tang Wulan ay kinuha ni Muye, ang kapaligiran ay partikular na nakapanlulumo sa tuwing siya ay kumakain, dahil kung wala ang kapitan na may isang tao ay kumakain ng higit sa lahat. Maging si Shu Lizhi ay kumain ng mas kaunti kaysa karaniwan. Hindi na bumalik si Tang Wulan, ni hindi nila alam kung buhay pa ang kapitan, naglunsad din ng malaking kapangyarihan ang mga opisyal ng Star Luo Empire para maghanap, ngunit wala silang nakitang bakas ni Tang Wulan. Nakipagtulungan sina Lao Kai at Wu Changkong sa opisyal na paghahanap sa Star Luo Empire, at pinakilos pa nila ang kapangyarihan ng Tang Sect sa Star Luo City. Gayunpaman, si Tang Wulan ay tila nawala sa hangin, nang walang anumang bakas. Sa loob-loob nila, hindi nila maiwasang bahagyang manginig. Ang kapitan na ba? Tanging si Guyu ang palaging naniniwala na si Tang Wulan ay buhay pa at dapat ay buhay pa. Mabuti, sabi ni Ye Xinglan sa malalim na boses. Makikilahok ako at maghihiganti sa kapitan. Namumula ang mga mata ni Exi, at ikinuyong niya ang kanyang mga kamao sa mesa. Bahagyang sinabi ni Yuanan Yahui, sasali ako. Sinabi ni Shu Lizhi, gagawin kita ng mga bon. Nagkatinginan sina Le Zhengguo at Shu Xiaoyan at sabay na tumango ng mariin. Sa paligid ng round table, tila may 7 kumpol ng apoy na sumisikat, at halatang lumakas ang aura ng bawat isa sa kanila. Para sa ikaluluwalhati ni Shrek, para kay Tang Wulan, kailangan nilang lumahok sa kompetisyon ng koponan. Habang sumasali sa kompetisyon, hinintay nilang bumalik ang kanilang kapitan. Hindi ka maaaring makipagkompetensya.
Sa sandaling ito, isang malamig na boses ang nanggaling sa hindi kalayuan. Si Wu Changkong ang pumunta dito. Lumakad siya patungo sa hapagkainan at tumayo, si Wulan ay patay o buhay. Hindi ko nahahayaan na makipagsapalaran ka pa. Huwag ka nang sumali sa mga susunod na kompetisyon. Sinabi ko na kay Lao Kai. Dadalhin kita sa Xingluo. Pagkatapos maglakbay sa mainland sa loob ng ilang panahon, bumalik siya sa kontinente ng Daoluo. Tumangala si Guyu sa kanya at malamig na sinabi, Teacher Wu, dahil hindi tayo kinokontrol o pinakialaman ng Academy sa mga nakaraang kompetisyon natin. Pagkatapos, sana sa mga susunod na kompetisyon, hindi rin tayo makikialam. Sumimangot si Wu Changkong paumanhin tungkol sa individual na laban. Ngunit hindi ko nahahayaang makipagsapalaran pa kayo. Malamig na sinabi ni Guyu, kung ano ang magagawa ni Wulan, magagawa rin natin. Hindi lamang para sa akademya, kundi para rin sa kanya. Mataimtim na sinabi ni Wu Changkong, ito ang utos ng akademya. Magdurusa tayo sa kapalaran ng dayuhang monarka. Higit pa rito, nakasali tayo sa nakaraang kompetisyon at matagumpay na nakapasok sa huling yugto. Hindi sumuko si Guyu. Ano pa ang sasabihin ni Wu Changkong, biglang tumayo si Guyu, tumalikod at naglakad palabas. Sa sandaling tumayo siya, biglang naramdaman ni Wu Changkong ang isang malakas na pagbabago sa pag-iisip na lumabas kay Guyu, kasama ang kanyang cultivation base, hindi napigilan ng kanyang itaas na katawan na manginig. Siya! Napatingin si Wu Changkong kay Guyu, na dahan daw ang aalis, nang may pagtataka. Napakalakas ba ng kanyang mental power? Teacher Wu, gusto naming lumahok. Tumayo din si Yuan Yahui at mahinahon at matatag na sinabi. Tumayo din ang iba at iniwan si Guyu. Sa individual na kompetisyon, ang akademya ay hindi nagbigay sa kanila ng anumang patnubay, at si Tang Wulan ay dumanas ng matinding pagkatalo sa huli. Paanong hindi nila mapigil ang hininga sa kanilang mga puso? Ang pagkalumbay nitong mga nakaraang araw, kailangan nilang gumamit ng labanan para ilabas, kailangan nilang gumamit ng sarili nilang aksyon, naghihintay sa pagbabalik ng kapitan. Inihayag ng 7 estudyante mula sa Shrek Academy ang kanilang paglahok sa huling yugto ng follow-up na kompetisyon ng koponan. Sa sandaling lumabas ang balitang ito, agad itong nagdulot ng kaguluhan sa Xingluo City. Pagkatapos ng kapanapanabot na individual na kompetisyon, ang dobleng kompetisyon ay naging mas mapurol dahil sa kakulangan ng paglahok ng mga mag-aaral ng Shrek Academy. Matapos manalo si Long Yu, unti-unting kumalma ang mga tao, ngunit ang ilan ay umaasa sa pagdating ng napakagandang larong ito. Hindi sila pinabayaan ng Shrek Academy, at inihayag pa na lalahok ito sa susunod na kompetisyon ng koponan. Ang kompetisyon ng koponan ay magiging isang ganap na banggaan. Siyempre, ang Monster Academy ay may magagandang tagumpay, ngunit ang pagkapanalo sa kompetisyon ng koponan ay ginagawang mas malakas na ang Monster Academy ay mas malakas kaysa sa Shrek Academy. Matapos makapasok ang kompetisyon ng koponan sa huling yugto, ang ilang mga pagbabago ay magaganap sa sistema ng kompetisyon. Ito ay hindi lamang isang normal na 7 sa 7 tunggalian, ngunit may kasamang ilang mga laro. Ito rin ang dahilan ng ganap na pagpapakita ng lakas ng isang koponan. 3 laro ay isa sa isa, isang laro ay 2 sa 2, at isang laro ay 7 sa 7. Ang lahat ng kalahok na manlalaro ay maaaring maglaro ng paulit-ulit sa hindi kaparehong uri ng mga kompetisyon. Sa madaling salita, ang mga manlalaro na lumahok sa one-on-one na mga laban ay maaari ding lumahok sa 2-on-2 at team matches. Ang 1-on-1 ay 1 punto bawat laro, ang 2-on-2 ay 2 puntos, at ang 7-on-7 ay 4 na puntos. Matapos makumplito ang lahat ng mga laban, aling koponan ang may pinakamataas na kabuuang puntos ang mananalo at papasok sa susunod na round. Sa kompetisyon ng koponan, 16 na koponan lamang ang pumasok sa huling yugto. Sa makatuwid, sa unang laro, 16 sa 8. Upang mapanalunan ang huling kampyonato, kailangan mong manalo ng 4 na magkasunod na laro. Sa mata ng mga tao ng Star Luo Empire, walang duda na ang pinakahuling magwawagi ay ang Monster Academy. Not to mention, si Long Yu lang ang kampyon ng 1-on-1 at 2-on-2 competitions. Kaya niya ang kanyang sarili umiskor siya ng 3 puntos sa nakaraang laro, kasama ang laro ng koponan na kanyang lalaruin, bilang mainstay ng Monster Academy. Halos walang posibilidad na mabaigo. Kahit na kailangan lang niyang pumili ng isa sa isa at 2 sa 2 laban, at pagkatapos ay tiyaking mananalo ang laro ng koponan sa huli. Ang 7 sa 8 makalangit na hari ay pawang mga one-word battle armor masters, at ang kanilang kabuuang lakas ay ginagawang imposible para sa kanila na mabaigo. Ang mga kompetisyon ng pangkat ay iba sa mga individual na kompetisyon. Ang isang pagkakamali sa mga individual na kompetisyon ay maaaring makasira sa iyong laro, ngunit ang mga kompetisyon ng koponan ay may mga kasosyo na nakikipagtulungan sa isa't isa. Relatibong pagsasalita, ang fault tolerance rate ay mas mataas. Mas mahirap para sa Shrek Academy na samantalahin ang puwang. Sa makatuwid, walang nag-iisip na sa kompetisyon ng koponan na ito, ang Shrek Academy ay may posibilidad na bumalik. Gayunpaman, para sa desisyon ng Shrek Academy na ipagpatuloy ang pagsali sa kompetisyon, ilang matinong mamamayan ng Star Luo Empire ang nagpahayag pa rin ng kanilang pagpapahalaga. Pagkatapos ng lahat, ito ay nagpapahintulot sa kanila na makakita ng isang mas kapanabik na laro,
at alam na sila ay matatalo o darating sa kompetisyon, sa ilalim ng presyon ng halos lahat ng mga tao ng Star Luo Empire, para sa mga 15 taong gulang na mga teenager na ito, ang lakas ng loob ay kapuri-puri. Nagayos na ang mga organizers kapag nasa round robin sila. Sa makatuwid, pagpasok sa huling yugto, hanggat ang Monster Academy at Shrek Academy ay patuloy na nanalo, ang pagkakataong makakaharap nila ay nasa huling finals lamang. Xingluo Stadium. Hello, everyone. Ako si Fanger. Ikinararangal kong patuloy na ipaliwanag ang Continent Young Advanced Soul Master Elite Competition ngayong taon. Naniniwala akong alam na ng lahat na nagpasya ang koponan ng Shrek Academy na ipagpatuloy ang pagsali sa finals ng team competition. Ang laro. Sandali lang, malapit na silang maglaro sa unang round ng huling yugto. Mula nang matalo at mawala ang kapitan ng koponan ng Shrek Academy na si Tangwulan sa individual finals, isang linggong nawala ang team na ito sa aming paningin. Hindi ko alam kung paano kami dadalhin ang pagbabalik na ito sa kompetisyon ng koponan. Napakaganda nito. Kasabay nito, umaasa din ako na makabangon si Tangwulan sa lalong madaling panahon. May magandang impresyon pa rin si Fang kay Tangwulan. Isang 15 taong gulang na batang lalaki na nakapagtanghal sa gayong malaking kompetisyon ay kamangha-mangha, at hindi ito madaling maglaro hanggang sa huling finals. Higit pa rito, ang kanyang kalaban ay si Long Yu. Sa paghaharap kay Long Yu, nakuha pa ni Tangwulan ang lakas sa mga tuntunin ng lakas, at ang kanyang pagganap ay kapansin-pansin. Sa huli, nawalan ng kontrol si Long Yu sa kanyang emosyon at halos patayin si Tangwulan ng direkta, na nagpalungkot kay Fanger. Bilang isang komentarista na mahilig sa martial arts, inaasahan niyang makita kung paano lalaki si Tangwulan sa hinaharap. Kung gaano kalakas ang kanyang mahiwagang bloodline na kapangyarihan. Siyempre, hindi niya maipahayag ang gayong mga saloobin. Pagkatapos ng lahat, siya ay kumakatawan sa kanyang sariling bansa. Bumisita na siya ngayon sa waiting zone, ngunit wala si Tangwulan. Oo. Sa ganoong kabigat na pinsala, mahirap sabihin kung ito ay mabubuhay o hindi. Paano posible na ipagpatuloy ang laro? Ang koponan ng Shrek Academy ngayon ay magiging isang nagluluksa na sundalo. Anong klaseng combat effectiveness ang ipapakita nila sa laro? Sa rostrum, personal na dumating si Dai Tianling upang panoorin ang laro ngayon. Kung hindi dahil sa patuloy na partisipasyon ng Shrek Academy, hindi siya darating ngayon. Nais din niyang makita kung paano gaganap ang kinatawan ng koponan ng Shrek Academy sa kompetisyon ng koponan. Magkakaroon ng kabuuang 8 laban ngayon, na siyang araw na may pinakamaraming kompetisyon ng koponan. Ang koponan ng Shrek Academy ay nireranggo sa ikalawang laro, at ang laro ng Monster Academy ay nasa ikapitong laro, kaya't hindi sila dumating sa umaga. Ito ay kanilang turn sa hapon. Maghintay para sa lugar ng digmaan. Umupo si Guyu doon, ngunit ang kanyang mga mata ay nahulog sa bakanteng upuan sa tabi niya. Iyon ang upuan ni Tangwulan, nandoon pa rin ang posisyon, ngunit lumilipad sa hangin ang tao. Wulan, salubungin ka namin ng sunod-sunod na tagumpay. Tulad ng paghatol ni Fanger, ang kasalukuyang koponan ng Shrek Academy ay isang nagluluksa na sundalo. Lumahok sila hindi lamang para sa Shrek Academy, kundi pati na rin para sa kanilang nawawalang kapitan. Kinakatawan nila ang gulugod ng Shrek, at gusto nilang ipakita sa lahat ng tao ng Star Luo Empire na hindi sila kailanman naging duwag. Sa waiting zone, ang iba pang mga koponan na naghihintay para sa kompetisyon ay tumingin sa Shrek paminsan-minsan. Sa kanilang pananaw, ang 7 tao mula sa Shrek Academy ay parang mga bulkan na sasabog anumang oras. Umupo sila doon, tahimik, nakapikit, parang estatwa. Natapos ang unang laro sa loob ng 40 minuto, 6 hanggang 3 puntos, at umabant ang isang koponan. Ang susunod na laro ay lalaruin ng koponan ng Shrek Academy laban sa koponan ng Amano Academy. Mangyaring ipasok ang unang one-on-one na laban sa pagitan ng dalawang panig. Sa panig ng Shrek Academy, halatang nagawa na ang desisyon. Si Ye Xinglan, na nakaupo sa gitna, ay nagmulat ng kanyang mga mata, bumangon, at humakbang patungo sa entablado ng kompetisyon, at ang iba ay nagmulat din ng kanilang mga mata. Si Ye Xinglan ay parang matalas na espada. Sa Shrek Academy, hindi niya masyadong pinahanga ang mga tao ng Star Luo Empire, dahil hindi siya sumali sa mga individual na finals. Siya, Guyu, Xu Lizi, at Xu Xiaoyan ay nakatanggap ng kaunting atensyon. Mula sa Amano Academy, lumabas ang isang matangkad na binata. Tungkol sa Shrek Academy, si Ye Xinglan ang nagpadala sa kanya sa nangungunang 64 sa nakaraang individual na kompetisyon, ngunit sa ilang kadahilanan, isinuko niya ang post-individual na kompetisyon. Tungkol naman sa Amano Academy, sila ang ipinadala. Ang kapitan ni Xu Zihang, si Xu Zihang, ay gumanap ng mahusay sa kompetisyong ito at umabot sa top 16 sa one-on-one na laro. Inaasahan ko sila sa napakagandang laban. Inoobserbahan ni Xu Zihang ang Shrek Academy bago magsimula ang laro, ngunit walang tao sa harap niya. Mas binibigyang pansin niya sina Yuanan Yahui at Le Zhenghao. Walang alinlangan, mas mahusay silang gumanap sa mga individual na kompetisyon. Bagamat hindi mataas ang ranggo ni Le Zhenghao, natalo siya kay Long Yu. Ang sagradong anghel na si Wan ay nag-iwan ng malalim na impresyon sa mga tao.
Nakapasok pa si Yuan Enyahui sa quarterfinals, at kalaunan ay sadyang tinanggap niya ang pagkatalo sa laban-laban kay Tang Wulan, na itinuring na pagtatapos ng laro. Sa mata ng lahat, si Yuan Enyahui ang pinakamalakas na manlalaro sa koponan ng Shrek Academy maliban kay Tang Wulan. Sa makatuwid, nang makita ni Xu Zihang na ang kanyang kalaban ay hindi si Yuan Enyahui, siya ay unang nabuhayan ng loob, at pagkatapos ay medyo nagulat. Masasabi bang hindi alam ng Shrek Academy ang tungkol sa mga kompetisyon ng koponan? Hindi ba nila alam na napakahalaga ng laban sa unang koponan? Kung maaari mong manalo sa unang laro, ito ay magiging isang malaking paghihikayat sa mga kasosyo at isang malaking tulong sa mga susunod na laro. Anuman, gayon paman, manalo muna sa larong ito. Bagamat hindi niya inaakala na ang koponan ng Amano Academy na kanyang pinamumunuan ay maaaring talunin ang koponan ng Shrek Academy, kung maaari siyang manalo ng isang tagumpay, ito ay magiging napakahusay para sa hinaharap na pag-unlad. At least pwede siyang lumabas at ipagmalaki na natalo niya rin ang Shrek Academy. Mga tao. Walang pagkakaiba sa pagitan ng mga patakaran ng laro at ng individual na kompetisyon, at inihayag ng referee ang pagsisimula ng laro ng hindi gaanong sinabi. Gumawa ng maliit na hakbang si Ye Xinglan at mabilis na sumugod sa direksyon ni Xu Zihang. Inilabas din ni Xu Zihang ang kanyang martial soul sa unang pagkakataon. Hindi lang iyon, sabay-sabay pa niyang inilabas ang kanyang battle armor. Para makapasok sa top 16 ng individual competition, syempre medyo maganda ang kanyang lakas, ang 52nd level Soul King, ang salitang Armor Master. Ang pinakasikat na henyo ng Amano Academy sa isang siglo ay ang pinakasikat sa Academy. Ang mga piraso ng Silver White Battle Armor ay lumipad, mabilis na umakma sa kanyang katawan, si Xu Zihang ay napakatalino. Matapos malaman na ang kalaban ngayon ay ang Shrek Academy, pinangunahan niya ang kanyang mga kaibigan na maingat na panuuri ng halos lahat ng mga video ng laro tungkol sa Shrek Academy. Sa makatuwid, mayroong isang tiyak na halaga ng pananaliksik sa Shrek Academy. Nalaman niya na ang mga miyembro ng Shrek Academy ay napakahusay sa pagkuha ng mga pagkakataon. Malinaw na wala silang kahit isang salita na Battle Armor Master, ngunit mayroong maraming one-step Battle Armor Master sa kanilang mga kamay. Sa makatuwid, hindi siya nag-atubili, at ang kompetisyon ay isa lamang. Sa simula, una niyang inilabas ang kanyang sariling sandata sa labanan. Sa pagtaas ng one-word Battle Armor, ang kanyang mga kakayahan sa lahat ng aspeto ay lubos na mapapabuti. Ang Silver White Battle Armor ay hindi nakakasilaw, ngunit pagkatapos matakpan ng buong katawan, ang hininga ni Xu Zihang ay tumataas din sa isang tuwid na linya. Sa kanyang kanang kamay, mayroong isang Silver White Warhammer. Ito ang kanyang espiritu, Spirit Devourer. Lumalamon na martilyo, espiritu ng sandata. Power Attack System War Soul King. Ang pinakamalaking tampok ng kanyang martial soul ay na maaari nitong lunukan ang kapangyarihan ng kaluluwa. Hindi lang nilalamon ang soul power ng kalaban, kundi inuubos din ang sariling soul power. Ang paglunok ng sariling kapangyarihan ng kaluluwa ay maaaring magpaputok ng isang malakas na pag-atake, at ubusin ang kapangyarihan ng kaluluwa ng kalaban, na maaaring magpahina sa kalaban habang nagpapatuloy ng malakas na pag-atake. Sa makatuwid, ang talagang mas mahusay siya sa mga laban sa koponan. Sa sandaling magsimula ang pagpapahina at pagpapalakas ng mga epekto ng Spirit Devouring Hammer, kadalasan ay maaari silang gumanap ng napakalaking papel sa mga laban ng koponan. Karamihan sa mga kalaban ay hindi sanay sa kanyang estilo ng pakikipaglaban at kadalasan ay nakakamit ng napakagandang resulta. Habang inilalabas ang sandata ng labanan at martial spirit, 2 dilaw, 3 lila at 5 singsing na espiritu ang bumangon, hindi nagkusa na umatake, ngunit piniling maghintay para sa trabaho. Napakayaman din ng kanyang aktwal na karanasan sa pakikipaglaban. Matapos makapasok si Ye Xinglan sa kanyang attack range, agad niyang ginagamit ang mga espiritong kakayahan ng Spirit Devouring Hammer. Sa pagtaas ng armor ng labanan, ang Spirit Devouring Hammer ay mas malakas. Naniniwala siya na madali niyang matatalo ang kanyang kalaban sa pamamagitan ng pag-asa lamang sa kakayahan ng Spirit Devouring Hammer na lumunin ang kapangyarihan ng espiritu. Pero ganun ba talaga? Tinitigan siya ni Ye Xinglan ng nakakapasong mga mata, at 4 na purple spirit ring ang bumangon mula sa ilalim ng kanyang mga paa na sinamahan ng hitsura ng Star God Sword. Nang makitang malapit na sa 50 metro ang distansya sa pagitan ng dalawang panig, biglang lumiwanag ang unang singsing ng espiritu sa kanyang katawan. Ang kaunting liwanag ng bituin ay biglang lumiwanag, at si Xu Zihang sa di kalayuan ay nakakita lamang ng kaunting liwanag ng bituin na agad na lumaki sa kanyang mga mata, at ang distansya na 50 metro sa pagitan ng dalawang panig ay halos nawala sa isang iglap. Mula sa pananaw ng madla, biglang naging sword glow si Ye Xinglan nang siya ay 50 metro ang layo mula kay Xu Zihang. Hindi nagmamadali si Xu Zihang, at itinaas ng kanyang kanang kamay ang Spirit Devouring Hammer, at nagliwanag ang unang Spirit Ring. Isang dilaw na halo ang pinakawalan mula sa Devourer's Hammer. Aura na lumalamon sa espiritu. Anumang bagay na nababalot sa halo na ito, ang kapangyarihan ng kaluluwa ay patuloy na lalamunan at sisipsipin ng manlalaman. Siyempre, ang bilis ng paglunok at asimilasyon ay direktang nauugnay sa pagkakaiba ng lakas sa pagitan ng dalawang panig. Ding! Sa pagtaas ng battle armor, ang bilis ni Xu Zihang ay sapat na mabilis,
at hinaranggan lang ng Spirit Devo Uring Hammer ang frontal impact ng Star God Sword. Ngunit sa sandaling hinarang niya ang Star Divine Sword ni Ye Xinglan, bigla niyang nakita na ang kaunting liwanag ng bituin ay biglang sumabog mula sa katawan ni Ye Xinglan. Ang mga bituin na iyon ay unang lumitaw sa kanyang dibdib, ang mga bituin ay nagniningning, na nagpapatingkad sa kanyang buong pagkatao, ang mga maliliit na bituin ay nagtagpo, at isang hugis bituin na higanteng espada ay malabo na nabuo sa kanyang likuran, na may walang kapantay na matalas na aura. Lumayas. Ang katawan ni Ye Xinglan ay agad na natatakpan ng isang set ng maputlang golden battle armor, at ang sword intent ng Star God Sword sa kanyang kamay ay umabot sa sukdulan nito halos kaagad. Boom! Bagamat sinubukan ni Xu Zihang ang kanyang makakaya gamit ang Spirit Devo Uring Hammer, sa isang iglap, ang Invisible Sword Intent ay tila natakpan ang kanyang buong katawan, at ang kanyang mga tao ay direktang naapektuhan at lumipad palabas. Fight Armor, One Word Battle Armor, Complete Set. Ang komento ni Fanger ay naging mas malakas sa isang iglap. Walang alinlangan, ang kanyang boses ay hindi nakatutok sa battle armor ni Xu Zihang, ngunit kay Ye Xinglan. Oo. Si Ye Xinglan, na walang pangunahing battle armor sa mahabang panahon, sa wakas ay nakumpleto ang kanyang buong battle armor. Nitong linggo lamang nang mawala si Tang Wulan sa nakaraan, sa ilalim ng mapanupol na kapaligirang iyon, ay pinasigla ng walang kapantay na pagnanais ng lakas sa kanyang puso. Nagtagumpay siya. Matagumpay niyang nagawa ang huling bahagi ng kanyang sariling one-word battle armor, na naayos gamit ang 4 na singsing, at may kumpletong set ng one-word battle armor. Ang pagsusuot ng Spirit Alloy Battle Armor ay hindi kailanman naging napakagulo. Sa oras na ito, ang buong katawan ni Ye Xinglan ay natatakpan ng isang maputlang gold battle armor. Kapag mayroong higit pang mga lugar sa kanyang armor sa labanan, ito ay ipinakita sa hugis ng mga kaliskis ng isda, hindi partikular na komplikado. Ang istruktura ay nagbibigay ng impresyon na mayroon lamang ang hang. Ang golden headband ay mayroon lamang isang hugis espada na palamuti sa harapan, at ang battle armor sa katawan ay walang anumang napakagandang pattern, kaunting liwanag lang ng bituin ang nakaambang. Ang kulay ng battle armor ay katulad ng kay Tang Wulan, dahil lahat sila ay gumagamit ng Star Silver bilang pangunahing forging metal. Ang pangunahing sandata ng labanan sa dibdib ay nasa hugis ng isang baligtad na espada, na binubuo ng 13 piraso ng hugis espada na metal. Ang core circle ay nasa 13 piraso din ng metal na ito. Bawat bahagi ng battle armor na ito, maging ang bawat piraso ng armor leaf, ay puno ng walang kapantay na talas, at ang momentum na pumutok sa sandaling iyon ay nagpang-inag maging ang Soul Guidance Shield sa entablado ng kompetisyon. Bagamat pambihira ang Spirit Devo Uring Hammer, limitado pa rin ang agarang kakayahang lumamon nito. Walang alinlangan na kahit nasa suporta ng one-word battle armor, hindi niya mapigilan ang pag-atake ng Star God Sword. Isa rin itong one-word battle armor. Ang espiritual na metal na one-word battle armor ay sama-sama sa sarili nito, at sa una ay nagtataglay ng ilan sa mga katangian ng two-word battle armor, na direktang katumbas ng puwang sa espiritong kapangyarihan ng dalawang panig. Lakas ng kaluluwa. Paano maihahambing si Xu Zihang kay Ye Xinglan? Ang mga sword silk ay namumukadkad tulad ng namumulaklak na mga bulaklak, at ang kahangahangang liwanag ng bituin ay parang mga patak ng tubig sa namumulaklak na mga bulaklak, na agad na bumalot sa katawan ni Xu Zihang. Isang nakakasilaw na halo ang patuloy na umaagos mula sa katawan ni Xu Zihang, at pinunapa siya ng sword silk, at hindi man lang siya nagkaroon ng pagkakataon na gamitin ang kanyang mga kakayahan sa kaluluwa. Ang matalas na sword aura na iyon ay patuloy na napunit sa kanyang battle armor, at dahil sa proteksyon ng battle armor, mabilis na bumaba ang kanyang kapangyarihan sa espiritu, gayunpaman, ang matalas na aura ay nagpahirap pa rin sa kanya na huminga. Gatlang gitling. For more videos, please like, share and subscribe.